Nang mapunta ako sa mundong ito bilang isang general na nagkukunwaring lalaki, ang unang ginawa ko ay ang gawin ito sa harapan mismo ng kamahalan. Diretsahan akong nangurakot ng 1,000,000 piraso ng ginto. Pagkatapos, nagpatayo ako ng isang napakalaking mansyon. Ginamit ang posisyon ko para magnegosyo, at pasikretong nag-ensayo ng sarili kong hukbo. Gumawa rin ako ng sarili naming mga armas. Pero nang mismong handa na ang lahat ng mga tauhan ko, na sumugod at lusubin ng palasyo kasama ko, kusa akong nagtapat ng mga kasalanan ko sa kamahalan. At isinuko ko ang 1,000,000 ginto, mga mansyon at negosyo, 100,000 sundalo, pati na ang selyo ng pamumuno sa hukbo sa harapan mismo ng kamahalan. Dahil sa ganitong paraan ko lang, mahihiling sa kamahalan na tanggalan ako ng posisyon at ipatapon sa malayo, para maiwasan ko ang nakasulat sa orihinal na nobela kung saan magre-rebelde ang bida, at ang tadhana kong mamatay ng matuhog ng samet-saring palaso sa gitna ng digmaan. Kawawang batang emperador, sabihin na nating wala siyang panama sa swerte ng bida na si Prinsipe Yi, pero hindi ko inasahang pati ang buong kaharian ay mawawala rin sa kanya. Prinsipe Yi, kamo, tatandaan ko yan. Biruin mo, ang kamahalan. Hindi man lang pinansin ng kaakit-akit na si Consort Fei-Fei. Napakaganda pa naman ni Consort Li. Kung lalaki lang ako, paniguradong bibigay din ako. Ang batang emperador ay laging ganito, walang gana sa mga babae. Masyado ba siyang in love sa trabaho niya? Oh. Dahil masyado kang mausisa sa buhay pag-ibig ko, mas mabuti pang sa palasyo na lang kita ipatapon. Ikaw na walang hiyang magnanakaw ka, mamatay ka sana ng malagim. Teka, huwag ninyong pahirapan. Bantayan nyo lang siya ng mabuti. 8 araw pa lang ako sa nobelang ito, pero ilang dosenang beses na akong tinawag na hayop na magnanakaw. Buwisit na dramang nobelang ito, bakit ba kasi naging kontrabida pa ako? Kailangan na nating pumunta sa lumang patio para pagsilbihan si Ginoong Shen. Inatake ang kamahalan at napakasama ng timpla niya ngayon. Hindi man lang siya kumain ng pananghalian. Pakiusap, puntahan ninyo siya at subukang pakalmein. Nagbibigay pugay ang abang lingkod na ito sa kamahalan. Nabalitaan ko po ang pag-atake sa inyo. Kaya kahit mamatay pa po ako ng 10,000 beses ay hindi sapat para pagbayaran ang kapabayaan ko. Kung hindi ko lang talaga nabasa ang orihinal na nobela, talagang nagpaloko ako sa painosente at sakitin. Nahitsura mong yan. Napakasama talaga ng ugali mong Shenyun ka. Ngayon ko lang nalaman na hindi ko pala kayang mawalay sa'yo. Isang malaking karangalan para sa inyong abang lingkod na makasama ang mahal na hari. Hanggat nandito ako, hinding-hindi ko hahayaang may makapanakit sa inyo kahit isang hibla ng buhok, mahal na hari. Ang galing mo talagang umarte. Halimaw ka naman sa lakas pero nagkukunwari kang lampa at sakitin. Kung makakalabas ka lang sa librong to, siguradong ipapasok kita sa showbiz para manalo ng Best Actor. Heto na naman ang nakakapagtakang boses na to. Saan ba talaga nanggagaling to? Parehong-pareho nung nakaraang 8 araw. Ang sarap naman ng hipon na to. Totoo nga ang sinasabi sa libro, kakaiba talaga ang mga pagkain dito. Sakay ng aking paboritong maliit na motor. Hinding-hindi ito maiipit sa traffic. Shen Yun. Ano po ang ipag-uutos ninyo, mahal na hari? Bakit ganyan makatingin ang batang haring to? Sa akin, wala namang mahalagang bagay. Gusto ko lang na samahan ako ng mahal kong ministro na uminom ng alak, isang tagay para sa mahal na hari, naway palaging malakas ang inyong pangangatawan. Heto na naman ang palabas na magkasundong hari at ministro. Shen Yun, ano nga ulit ang tinawag mo sa akin sa isip mo, HMM? Naririnig kaya niya ang iniisip ko? Imposible. Sinusubukan lang niya akong paaminin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, mahal na hari? Wala po akong sinasabi kanina. May malalim lang po akong iniisip. Noong nakaraang piging sa palasyo, napansin kong panay ang tingin mo sa babaeng aawit na yon. Kung gusto mo siya, ibibigay ko siya sa'yo. Hindi ko po ipapangahas yan. Araw-araw ay abala kayo sa mas mahalagang bagay, mahal na hari. Hindi na ninyo kailangang mag-abala pa para sa munting bagay na to. Sigurado akong especially iyo mo ang mang-aawit na yon. Hinding-hindi mo ako maloloko. Hanggat wala siyang nakukuhang ebidensya laban sa akin. At makahanap ako ng paraan para pigilan siyang maging masama. Siguradong mababago ko ang kapalaran kong mamatay bilang isang kontrabida. Bukas ay araw ng pahinga. Sa wakas, makakapunta na rin ako sa Baiwa Pavilion para mag-relax at makinig ng musika. Nga pala, Shen Yun, pahinga mo bukas, di ba? Maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Bukas, samahan mo akong mag-ensayo ng espada sa Yanwu Arena. Masusunod po, kamahalan. Tiyak na sasamahan ko kayong mag-ensayo ng espada bukas. Ang pahinga ko. Grabe ka naman, kamahalan.
Hindi mo na yata itinuturing na tao ang mga tauhan mo. Magandang araw ng pahinga tapos hindi mo ako patutulugin. Gusto mo pa talagang magbilad tayo sa araw. Kamahalin, may balita na po tungkol sa pinapaimbestigahan ninyo noong nakaraang araw. Sabihin mo, huwag kang mag-atubili. Hindi naman iba sa atin si General Shen. Opo. Tungkol po ito sa babaeng Phoenix na pinapahanap ninyo sa labas ng palasyo. Nahanap na ang babaeng Phoenix. Hindi ba siya yung baliw na babae sa orihinal na kwento na walang ginawa kundi maghanap ng gulo? Ang bida, heto na nga. Nagsisimula na ang tunay na kwento. Ang tunay na babaeng Phoenix ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Duke An na may masamang reputasyon, si Xu Zhaozhao. Habang ang pangalawang anak na may magandang reputasyon ay maluho, arogante, at puro ganda lang ang pangalan. Isa na naman tong lumang basurang kwento kung saan bulag sa katotohanan ng mga bida. Sa tigang sa pag-ibig na babaeng to at sa kawalan niya ng respeto sa batas. Dinamay pa talaga ako sa kalokohan nila. Nakakadiri talaga. Kapag naramdaman na ng uhaw sa pagmamahal na batang hari ang kalinga ng bida, paniguradong aagawin niya ito sa isa pang lalaki, at magiging isang ganap na halimaw, para sa sarili kong buhay. Kailangan ko na siyang ihanap ng isang mabuti at kagalang-galang na reyna, ngayon din, para magamot ang kabaliwan niya. Ang talino ko talaga. Orihinal na kwento. Nakikita niya ba ang hinaharap? Ang hinaharap ko, masisira lang dahil sa isang babae, at tuluyang babagsak. Shen Yun. Hindi na tayo mag-insayo ng espada. Samahan mo akong lumabas ng palasyo, ngayon din. Mukhang atet na ang batang hari na makita ang bida. Hindi pwede, gagawa ako ng paraan para kamuhian niya si Xu Zhaozhao. Tama. Wala talagang tatalo sa pinakasikat na pasyalan na ito sa buong bayan. Sayang nga lang at hindi ko nabasa sa orihinal na kwento. Ang napakaganda at eleganteng paraluman na yon. Liu Ruyan, kasalanan talaga ito ng walang hiyang emperador na yon dahil ayaw niya akong bigyan ng pahinga. Ang gunggong na to, hindi lang babero. Lalaki o babae man, pinapatulan, nakakadiri. Nasa bilihan ng damit sa Qindian Alley si Binibining Shu. Ang ganda niya talaga. Ang kutis niya ay kasing puti ng nyebe. Napaka-elegante at nakakahalina. Talagang napakagandang babae niya. Ginoong Jun, saan nagpunta si Ginoong Su? Uhaw daw siya eh. Tumawid siya para bumili ng tsaa. Kailangan kong makaisip ng paraan para mapahiya si Xu Zhaozhao sa gitna ng kalsada. Kapag nakita ng batang emperador na nakakahiya siya, magkakaroon na ako ng pagkakataong ipalit ang isang mas matinong babae. Sa halip na patayin na lang siya agad. Ang iniisip mo lang ay kung paano siya mapapahiya. Ang manyok mo talaga, huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa kanya. At ngayon nagpapakamaginoo ka pa sa kanya. Kainin mo na, may halong malakas na lason ang kending iyan. Kapag kinain niya yan, siguradong mamatay siya. May lason yan. Sa tirik ng araw, nangangahas kayong pumatay sa gitna ng kalsada, mga garapal. Shen Yun, huwag kang pumunta. Kapatid ang turing ko sa iyo kapag may masamang nangyari sa iyo. Parang naputulan na rin ako ng braso. Kahit gaano pa kaganda ang mundo, mas mahalaga ka pa rin sa akin. Nakakaya mong sabihin ng mga kasinungalingang iyan nang hindi man lang kumukurap. Ngayon, ginagamit mo lang akong parang sandata. Kapag naging makapangyarihan ka na, siguradong gugustuhin mo akong katayin ng pira-piraso. Ano bang nangyayari rito? Kung mamatay ang bida, mamamatay rin tayong lahat. Talagang si Zhao Zhao ang bida rito. Sa mundong ito, kapag namatay siya, katapusan na nating lahat. Bantayan ninyong mabuti ang inyong seniorita. Ipaubaya nyo na sa akin ang mga tulisang ito. Hindi ba ito ang babaeng ipinapapatay ng mahal na emperador? Bakit ang paboritong General Shen ng emperador ay inililigtas siya? At bakit nakabulagda sa tabi ng kalsada ang emperador? Maraming salamat sa pagliligtas mo, Ginoo. Kapatid na Shen, bakit mo naman iniwan si Ginoong Jun sa tabi ng kalsada? Patay tayo dyan. Masyado kong inisip na iligtas ang bida para hindi gumuho ang mundo. At ang asong yun na mas makitid pa sa butas ng karayom ang utak. Naiwan ko tuloy ang emperador sa kalsada. Isa yung napakalaking kalapastanganan. Nagkakaintindihan talaga tayo, kapatid na So. Kailangan nating dumiskarte dahil sa kagipitan. Napakapanganib ng sitwasyon kanina. Likas namang mabuti ang kalooban ni Ginoong Jun. Sigurado akong hindi niya ako sisisihin sa pag-iwan sa kanya. Matagal nang may sakit sa puso ang Ginoong ito.
At bigla itong umatake ngayon. Marahil ay may nangyaring labis na nagpabigla sa kanya. Mahigpit na ipinagbabawal sa sakit na ito ang labis na saya o labis na lungkot, kaya iwasan niyang maging masyadong emosyonal. Ginoong Shen, umalis lang ako ng saglit. Ano bang nangyari at nabigla ng ganyan si Ginoong Jun? Sa orihinal na kwento, ang bidang babaeng ito na si Xu Jiaojiao ay parang ipis na hindi mamatay metay. Nakaligtas ba naman kahit nahulog sa bangin at nakunan? Kung hindi ako kumilos kanina, kung namatay siya, mawawasak din akong kasama ng mundong ito. Ginoong Shen, bakit ka tulala dyan, Ginoong Su? Nalagay sa bingit ng kamatayan ng dalagang Phoenix kanina. Kung hindi ako nakialam bilang general, tiyak na patay na siya. Tapat na tagapaglingkod siya ng kamahalan. At napakagaling niyang manggamot. Baka sakaling mapagaling niya ng lubusan ng sakit sa puso ng kamahalan. Tingnan mo itong si Ginoong Jun. Pupunta lang ako sa kabilang silid para tingnan ang sugat ng dalagang Phoenix. Anong ibig sabihin ng mga nasa isip mo? Kamahalan, gising na po kayo. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Mapagagaling ang sakit ko. Kalokohan, ang sakit ko sa puso ay sadyang wala ng lunas. Malinaw na narinig kong sinabi mo sa isip mo kanina, na hanggang mamatay ako, hinding-hindi nagagaling ang sakit na ito. Kung ang katawang ito ay nakatadhana ng hindi gumaling, kukunin ko muna ang dugo ng dalagang Phoenix. Nandito rin si Jiao Jiao sa pagamutang ito, tama. Ako na ang pipigil kay Shen Yun. Ikaw naman ang tatapos sa kanya. Huwag ka nang pumalpak pa, masusunod, kamahalan. Kikilos na po ako. Tagapagligtas, napakabisa ng itim na pamahid na ito sa pagpapagaling ng mga sugat. Sana po ay tanggapin ninyo. Sige, hindi na ako mag-aatubili. Hindi ko talaga maisip mura ang orihinal na kwento. Nabaliw na yata sa pagbibigay ng gamot ang bidang babae natin. Oo, totoo ngang mabait siya. Pero totoo rin na tanga siya pagdating sa pag-ibig. Ayoko ng gulo, kaya sibat na ako. Ginoong So, heto na po ang gamot na ipinakol ng manggagamot para sa mga binibini. Gising na si Ginoong Jun. Puntahan mo na siya, bilis. Kapag nainom na nila ang pampatulog at bumagsak na sila, saka ko na sila tatapusin. Kamahalan, nandito nga po sila. Mahal na hari, inaamin ko po ang aking pagkakamali. Napakabilis po ng mga pangyayari noong oras na iyon. Nais ko lang pong iligtas ang babaeng Phoenix para mapagaling ang sakit ninyo sa puso. Shen Yun. Kailanman ay hindi ko pinagdudahan ang katapatan mo. Kaya natural lang na hindi kita paparusahan ng matindi. Hayop na emperador na to, hindi ba siya napapagod sa araw-araw na pagpapanggap niya? Sige, sasakyan ko ang pag-arte mo. Nangangako po ako, hindi na po ito mauulit kailanman. Siya nga pala. Nalaman ba ninyo kung sino ang nagpadala sa mga asasinong iyon? Masyado po silang mautak. Nagpasabog sila ng usok tapos ay mabilis na tumakas. Siguradong ipinadala sila ng kontrabidang bruhang si Shu Yaxi. Basta't mapigilan ko lang ang hayop na emperador na to na agawin ang bidang babae mula sa bidang lalaki. Makakaligtas din ako at magiging maganda ang katapusan ko. Para lang makaiwas sa kapahamakan. Sino man ang magtangkang magtaksil sa akin, kahit pa kamag-anak o kaibigan, papatayin ko sila. Ha, may nalaman ba siyang hindi ko alam? Gwapo naman sana tong bida natin. Kaso sayang, bulag na nga ang mga mata, bulag pa pati ang puso. Mas bobo pa yata siya kaysa sa batang emperador eh. Napakawalang hiya po ng mga ginawa ni Ginoong Go. Nakikiusap po ako, mahal na hari. Parusahan niyo po siya ng matindi, mahal na hari. Kami po ng panganay na binibining si Chow Chow, matagal na po kaming ipinagkasundo ng aming mga ina para magpakasal. Hindi po ito alam ng ikalawang binibini, kaya inakala niyang may malisyosong relasyon si Chow Chow at si Ginoong Go. Kaya naman nasabihan niya ito ng masasakit na salita. Akalain mo, nagsalita pa ng masama si Ginoong Go, at nang-away pa siya ng pisikal sa inyong lingkod. Ginagamit niya ang tiwala ng kamahalan para maghari-harian. Kapag kumalat ito, baka makasira ito sa reputasyon ng kamahalan. Ang galing din umarte ng pa-inosenteng toa. Ang tapang naman ng amoy ng gamot, ang tindi ng labanan ng dalawang toa. Naitapon pa talaga nila yung mga gamot ng bida. Ang gagawang lalaking to. Napakawalan diyan na, baliw pa. Mayroon na nga siya, naghahanap pa ng iba. Sa sobrang tanga niya, pwede nang mag-alaga ng isda sa utak niya. Kung may dahilan lang sana ako. Sarap talagang murahin ito eh. Gusto ko lang makahanap ng tiyempo para sapakin siya. Ako na ang bahala para sa'yo. Wala po akong kasalanan, kamahalan. Sinisiraan po ni Binibining Zuer ang ugnayan namin ng panganay na Binibini. Sa sobrang galit ko po kaya ko siya tinawag na kasuklam-suklam. Sana po ay suriin ninyong mabuti, mahal na prinsipe. Tao ko si Yaxen. Kahit may pagkakamali siya.
Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Aba, ipinagtatanggol na agad, kayong dalawa, huwag na kayong gumawa ng eksena. Nagtatalo kayo sa mismong harapan ng kamahalan. Nasaan ang inyong mga asal? Dapat ba kayong parusahan? May sariling hustisya ang kamahalan. Nakatatanda pa rin ang mahal na tiyuhin. Sinasadya ito. Kaya parurusahan kang bawian ng sweldo sa loob ng 1 taon, para matuto ka ng leksyon. Ang talino talaga ng batang emperador. Lantarang binabawasan ng sweldo. Pero palihim namang nagbibigay ng pabuya. Hindi niya talaga pinapabayaan ang sarili niyang mga tao. Nga pala, mahal na tiyuhin. Dahil sinabi mong may kasunduan kayong magpakasal ng panganay na binibini, at sinasabi mo ring sa iyo ang pangalawang binibini. Balak mo bang pakasalan ng 2 anak na babaeng ito? Ang kasunduan sa kasal ay inayos pa ng aking ina. Pero, aksidente lang ang pagkikita namin ni Yaksen. Nahulog ang loob namin sa isa't isa. Anong aksidenteng pagkikita? Plano ang lahat ng iyon. Kung hindi lang dahil sa pagiging bida mo, wala kang binatbat. Maghintay ka lang. Habang nandito ako, huwag mo nang pangarapin na matutunan pa ang pambihirang kapangyarihang iyon sa buong buhay mo. Ngayong nagkakaigihan ng mahal na tiyuhin at ang pangalawang binibini. Siyempre, ayaw nating biguin ang kanyang pamilya. Kung gagawin lang siyang pangalawang asawa, hindi ba't kawawa naman siya? At siguradong masisira ang samahan ng magkapatid kung iisang lalaki lang ang pakakasalan nila. Ganito na lang, tutulungan ko ngayon ang aking tiyuhin. Ipagkakaloob ko sa iyo ang ikalawang binibining Shu bilang iyong unang asawa, tungkol naman kay Shu Jiaojiao. Dahil hindi mo naman siya gusto, tiyuhin. Mas mabuti pang ibigay na lang siya kay Shen Yun. Hayaan nating siya ang maging asawa ng general. Ano bang takbo ng utak ng batang emperador na to? Hindi ba't may gusto siya sa bida? Bakit niya ipinapasa sa akin ang malaking problemang to? Kamahalan, ang pagpapakasal kay Jiaojiao kay General Shen. Baka hindi po iyon nararapat. Tama, bilasan mong kumbinsihin siyang bawiin ang utos niya. Parang awa nyo na, huwag nyo na akong idamay sa madrama at nakakalasong pag-iibigan ninyo. At bakit hindi nararapat? Dahil kayo ng ikalawang binibini ay nagmamahalan na. Anong pakialam mo kung magpakasal man sa iba ang panganay na binibini? O baka naman, may gusto ka rin sa kanya, tiyuhin. Patawarin niyo po kami, kamahalan. Kasalanan ko po dahil sa aking mga walang ingat na salita. Adalos-dalos sa mga kilos ko kaya napilitang makialam ang mahal na prinsipe. Pakiusap, huwag niyo po siyang parusahan. Talagang eksakto pa sa oras ang pagdating niya. Nagsisimula na naman siya sa kanyang painosenteng drama. Patay na, ngayong lumabas na ang baliw na babaeng to. Ang walang kwentang lalaking yan para lang isalba ang dangal niya. Kahit mamatay pa siya, hinding-hindi niya aaminin na may gusto siya kay Shu Jiaojiao. Ayos lang, sakto ang pagdating mo, ikalawang binibining Shu. Ngayong araw, ako ang magpapasya. Ipagkakaloob ko sa iyo ang pagiging unang asawa ng prinsipe ng Yi. Lubos po akong nagpapasalamat, kamahalan. Pero, paano ko naman po aagawin ang pwesto ng aking ate bilang prinsesa? Magaling siyang umarte, pero kulang pa rin kumpara sa batang emperador. Nagkagulo-gulo na ang kwento. Hindi mo kailangang makonsensya. Tungkol naman sa ate mo, ipinagkasundo ko na siyang ipakasal kay General Shen. Maginoo sa mga babae ang general, at siguradong hindi niya siya pababayaan. Ang tuso talaga ng lalaking to. Sinasadya niya talagang ipasa sa akin ang problemang to. Nagpapasalamat po ang abang lingkod na ito sa inyong kabutihan, kamahalan. Ngunit, talaga bang nakahanda ang mahal na prinsipe na isuko si Binibining Shu? Kung hindi mo siya kayang bitawan, hinding-hindi aagawin ng abang lingkod na ito ang babaeng mahal mo. Hangal, ayaw pang ibuka ang bibig para umamin. Bagay lang sa'yo na magdusa mamaya kakahabol sa kanya. Kahit sunugin ka pa ng buhay, kulang pa yan sa'yo. Aba, nagtitigan pa nga sila ng may pagmamahal. Si Yoxi ang tanging babaeng mahal ko. Bakit naman ako magdadalawang isip dahil lang sa kaunting awa? Tinatanggap ko po ang inyong biyaya, kamahalan. Hindi pa po alam ni ate ang inyong biyaya, kamahalan. Pupuntahan ko po siya ngayon para ibalita ito, para makapunta siya agad dito at magpasalamat. Kahit hindi na pag-isipan, alam kong magyayabang ka lang doon. Kamahalan. Kung mamarapatin po ninyo, aalis muna ako sandali. Babalik din po ako agad. Sige, makakaalis ka na. Sa kalagitnaan ng orihinal na kwento, ako na isang kontrabida, bigla na lang pinabobo at nasugatan ng walang kalaban-laban. Nagpanggap na babae, tapos naloko pa ng pag-aalaga ng walang kwentang lalaking yun. At mas malala, nahulog pa ang loob ko sa kanya. Gusto lang naman ng gagawang yun na pagselusan ng bida. Hindi ko akalaing magagamit lang ako. Kahit sa panaginip, hindi mangyayari yan. Ginoong Shen. Mukhang wala sa mood si ate ngayon.
Mas mabuti atang ikaw na lang ang kumausap sa kanya. Ang tingin niyang yan. Ano na naman kaya ang binabalak niya? Ginoo, isa po kayo sa mga pinagkakatiwalaan ng kamahalan. Pwede niyo po bang pakiusapan ng kamahalan na bawiin ang utos niya tungkol sa kasal? Inanunsyo ng kamahalan ang kasal sa harap ng maraming tao. Kahit ang mahal na prinsipe, hindi tumutol dito. Kaya paano ako mangangahas na tumutol bilang isang general? Talaga bang wala siyang naging kahit anong pagtutol? Wala. Dahil nagmamahalan silang dalawa, mas mabuti pang palayain mo na sila at hayaang maging masaya. Huwag ka na ring manggialam. Hindi naman ako ang nangingialam. Si Yoxie ang palaging sumisira sa aming dalawa. May pagtingin pa rin naman sa akin ang mahal na prinsipe. Masyado lang talaga siyang nagtitiwala kay Yoxie. Kaya nagkaroon siya ng maling akala sa akin. Ginoo, patawarin niyo po sana ang kapangahasan ko. Hindi po ako pwedeng magpakasal sa inyo. Alam ko pong kayo ang paborito ng kamahalan. Pero para sa akin, kailanman ay hindi naging mahalaga ang yaman at katayuan sa buhay. Gusto ko lang panghawakan ng pagmamahal ko para sa prinsipe. Baliw sa pag-ibig. May pag-asa pa ba ang isang to? Gumising ka nga sa katotohanan, ate. Isa ka lang namang pyesa sa laro nila. Aba, ang tapang namang sabihin iyan ni Binibining Shu. Gusto mo bang suwayin ang utos ko? Kung ganoon ay pag-isipan mong mabuti. Kung kaya mong panindigan ng parusa sa pagsuway mo. Nabalitaan kong may reklamo daw si Binibining Shu sa naging desisyon ko. Si Ministro Shen ang pinagkakatiwalaan kong kanang kamay. Lugi ka pa ba kung ipapakasal kita sa kanya? Sa pag-astang iyan ng batang emperador. Kuhang-kuha talaga niya ang aura ng isang makapangyarihang pinuno. Mukhang wala nga talaga siyang interes ngayon sa bida. Ayaw ko po sanang galitin ang kamahalan, pero may iba na po kasing tinitibok ang puso ko, at hindi po ito makatarungan para kay Ginoong Shen. Sa madaling salita, hindi mo pa rin talaga makalimutan ang tiyuhin kong prinsipe. Itinakda ko na ang kapatid mong babae bilang asawa ni Prinsipe Yi, at hindi nagbibiro ang isang hari. Kung ipipilit mo talagang sumama sa tiyuhin ko, mas pipiliin mo ba talagang maging hamak na kabit, kaysa maging opisyal na ginang sa mans iyon ng general? Siyempre, hindi naman siguro ganoon katanga si Binibining Shu. Batas ang bawat salita ng kamahalan. Kung magmamatigas ka pa rin, pambabastos na yan sa emperador. Sa oras na mangyari yon, madadami ang buong pamilya Jiang. Dati ka namang may malawak na pag-unawa, kaya alam kong hindi mo gugustuhin galitin ang kamahalan. Walang hiyang emperador to, pinagpapagod mo ako ng husto sa mga utos mo. Tapos gagamitin mo ang kasal na to para ipapahirap ako sa lalaking basurang iyon. At ngayon, nagkukunwari ka pang mabait, ha? Dinaig mo pa ang plastik sa sobrang kaplastikan mo. Kung hindi lang namatay ng lahat ang mga kapatid mo, matagal na sana kitang nilayasan. At naghanap ng panibagong boss. Gusto mong maghanap ng bagong amo. Wala kang ibang pagpipilian. Gagamitin kita, at wala kang magagawa kundi ang sumunod. Maaari na kayong tumayo. Maraming salamat po sa inyong biyaya, kamahalan. Malapit na ang oras ng pagkain. Napakasarap talaga ng nilasing ng matamis na hipon noong isang araw. Ang tanging maganda lang talaga sa pagsunod sa batang emperador na ito ay ang sisirap ng mga pagkain dito sa palasyo. Gusto kong kumain ng nilasing na hipon. Iparating ang utos na ito. Mula ngayon, ipinagbabawal na ang paghahain ng hipon. Kamahalan, personal pong nagdala ng matamis na merienda si Consort Lee. Kasalukuyan po siyang naghihintay sa labas. Tingnan mo, ang konsorteng iyon na marunong gumawa ng merienda ay hindi lang maganda. Magaling din siyang magluto. Baka pwede siyang maging mabuting asawa para sa batang emperador. Kailangan na talaga niyang makahanap ng makakatuwang sa buhay para maiwasan ang pagkabaliw niya balang araw. Marami akong ginagawa ngayon. Sabihin mo sa kanya na bumalik na muna siya, pero iwan niya ang mga merienda. Masusunod po. Kamahalan, napakaganda po ng pagkakagawa sa mga meriendang ito ng mahal na consort. Tikman po ninyo. Masarap nga. Hatiin mo yan at dalhin ng kalahati sa mesa ni Shen Yun. Maraming salamat po sa inyong biyaya, kamahalan. Grabe, ang sarap nito. Napakagaling magluto ng konsorteng iyon. Ang hindi niya pagtatayo ng sariling restoran ay isang malaking kawalan sa buong mundo. Pero teka, bakit walang nilasing na hipon? Mamaya, susuhulan ko ang kusinero ng palasyo para makakuha ng ilang pinggan nito. Buong araw na nga niya akong minumura sa isip niya, tapos gusto pa niyang kumain ng hipon. Maliban sa akin, walang sino man ang pwedeng mag-utos na magluto nito. Ang ulam na karne ngayon ay malinamnam pero hindi nakakaumay. Sino ang nagluto nito? Kung ganoon,
Pumunta ka sa taguan ng yaman, kumuha ka ng 2 kahon ng alahas at ibigay sa kanya. Bilang isang consort, masyado siyang nagpapagod na gawin ang lahat. Aanhin pa natin ang mga kusinero ng palasyo kung ganyan. Sabihin mo sa kanya na huwag na siyang mag-abala pa. Buwisit na emperador, buti nga sa'yo na wala kang asawa. Talagang wala ka ng pag-asa. Napakamaginoo mo naman pala sa mga babae. Mukhang kailangan ko pang gatungan ang gulong ito. Kunin mo ang pares ng inalay na palawit na jade, ibigay mo ang isa kay Shenyon. At ipadala mo ang isa sa panganay na anak na babae ng pamilya Shu. Sabihin mo sa kanya na ang palawit na jade na iniregalo ko ay dapat laging suot. Ang jade na ito ay isang pambihirang kayamanan. Kung sa iba ito, hinding-hindi ko ipamimigay. Tanggapin mo ito bilang basbas ko sa inyo ni Binibining Shu. Pasalamat mukha mo. Basbas ba talaga yon? Halata namang pinapahamak mo lang ako eh. Siguradong sisubog sa galit ang manlolokong yun kapag nakita niya ang jade na ito. Nag-o-overtime na nga ako sa araw ng pahinga ko. Tapos hindi mo pa ako binibigyan ng day off. Ginagatungan mo pa ang gulo namin ng manlolokong yun. Minamalas nga naman sa dinami-dami ng boss, ikaw pa ang napunta sa akin. Kung may sira ka sa ulo, magpatawag ka na ng manggagamot. Dahil alam mo naman ang mangyayari sa hinaharap at galit na galit ka sa prinsipeng yun. Bakit hindi kita pwedeng gamitin para kalabanin siya? Tutal, kaya mo naman siyang talunin. Maganda ang kahulugan ng jade na ito. Mas mabuting itago na lang ito ng kamahalan. At kapag nakapili na kayo ng Imperatress, pwede nyo itong suotin ng magkasama. Hindi pa tayo nagmamadali na maghalal ng Imperatress. Kapatid, para lang mapalapit sa kamahalan. Buong araw kang nagkukulong sa kusina. Paglapit ko pa lang, amoy na amoy ko na ang mantika at usok sa katawan mo. Kaya ka pinag-uusapan ng mga tao patalikod eh. Lakas naman ng loob ng consort na to na sabihing amoy usok siya. Mukhang magiging masaya ang gulo na to ah. May chika. Akala mo ba maawa sa iyo ang kamahalan dahil lang nasugatan ng kamay mo? Buko na ng kamahalan yung pag-iinarte mo. Binigyan ka lang ng 2 kahon ng gamot tapos pinauwi ka na. Kung sa tingin ng kamahalan ay maarte ako, bakit niya kakainin ang mga niluto ko para sa kanya? Kung nababahuan ka sa amoy usok, kapatid, ikaw naman ang kusang lumapit sa akin. Wala rin naman akong balak makipagkwentuhan sa'yo. Bom, basag. Ganyan dapat palaban kung gusto mong maging asawa ng batang emperador. Anong karapatan mo na maging ganyan kayabang? Kung kaya mong maging gaya nung pumasok sa palasyo na, paboritong-paborito ng kamahalan, at laging ipinapatawag para sip-ingen. Doon lang ako bibilib sa galing mo. Gusto mo siyang sulsulan, para kalabanin ng isa pang babae dito sa palasyo. Hindi yan pwede. Ang linyang gusto ko ay hindi para kausapin ka. Mag-ingat po kayo sa pananalita nyo, kamahalan. Kaninang tanghali, sinamahan ko po ang mahal na emperador sa pananghalian. Mismo ang mahal na emperador po ang pumuri kay Consort Lee. Kung may oras po kayong mang-ipit ng iba rito, mas mabuti pang pagtuunan nyo na lang ng pansin ang sarili nyo. Kung makarating man sa pandinig ng emperador ang mga sinabi nyo kanina, sigurado po akong hindi maganda ang kalalabasan nito para sa inyo. Mahal na consort, hindi nyo pwedeng kalabanin si General Shen. Tama po si Ginoong Shen. Nadulas lang po ako ng salita tungkol sa kapatid kong si Consort Lee. Hindi ko naman po yun sinasadya. Pasensya na po, at pakiusap, Ginoo, huwag yun na sana itong iparating sa mahal na emperador. Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Nag-aalala rin po ako sa pagod ng mahal na emperador. Kaya hindi na po ako magdadagdag pa ng isipin niya. Ang ganda-ganda niya talaga. Sayang nga lang, isa lang siyang tao-tauhan na pansingit sa kwento. Hindi ko pwedeng hayaang pilitin kang mawala para lang umusad ang kwento. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin kanina, Ginoo. Kung maaari po sanang magtanong, Ginoo, talaga bang nasarapan ng mahal na emperador sa pananghalian kanina? Aling mga putahe ba ang nagustuhan niya? At alin ang mga hindi niya nagustuhan, kamahalan? Ayaw po ng mahal na emperador na pinapakialaman ang mga hilig niya sa pagkain, para makaiwas sa anumang pagtatangka sa kanyang buhay. Mabuti na lang at sa akin nyo lang po ito tinanong. Huwag na huwag po kayong magtatanong sa mga taga-silbi sa palasyo, para hindi po magalit ang mahal na emperador. Teka lang, hindi man siya marunong manggamot, may iba namang marunong. Yung pampatulog na sabaw na dapat sana'y kukuha sa puso ng emperador. Kung may papasa ko lang sa kanya ang kredito para doon, mabubuo ko na ang tambalan ng emperador at reyna. Nahihirapan pong makatulog ang mahal na emperador sa gabi. Dahil magaling po kayong magluto, kamahalan. Bakit hindi po kayo gumawa ng pampatulog na sabaw para sa kanya? Maraming salamat sa magandang payo mo, Ginoo. Babalik na ako ngayon din sa palasyo para maghanap ng magandang recipe. Inutos ng mahal na emperador na palagi itong suotin. Kapag mas naging magarbo ang kasalang ito, mas mahirap na itong bawiin. Ano naman kaya ang iniisip ng mahal na prinsipe ngayon? May mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa iyo ngayon. Magaling ka sa panggagamot. May alam ka bang mabisang pampatulog ang mahal na emperador kasi? Binibini. Binibini.
Nandito po ang mahal na prinsipe. Nakita ko po na napakasama ng timpla ng mukha niya. Hindi pa rin talaga sumusuko ang walang hiyang lalaking to. Kaka-rating ko lang. Susunod agad siya para manggulo. Ginoong Shen, alam ko pong wala kayong gusto sa akin. Kailangan nating humanap ng paraan para agad na mapawalang bisa. Ang kasunduang ito sa kasal. May iba na akong mahal, at alam kong hindi ako nababagay sa inyo. Paano mo nasabing makukumbinsi ko ang kamahalan? Kayo na po ang magmungkahi ng pagpapawalang bisa sa kasal. Sabihin nyo na lang sa iba na matigas ang ulo ko't moldita. Handa akong akuin mag-isa ang galit ng kamahalan. Kahit masira pa ang reputasyon ko. Pero kung magagamit ko to para masira ang tinadaanan nilang pag-iibigan, at mahayla siya sa kampo ko bilang panangga. Pagpupugay sa iyo, mahal na prinsipe, wala na pong kinalaman sa inyo si Binibining Shu. Ang paglabas-masok nyo rito sa kanyang bakuran ng basta-basta, ay labis na kawalan ng galang. Nandito ako para kunin ang isang bagay mula kay Binibining Shu. Wala kang pakialam dito, General Shen. Binibining Shu, natatandaan mo pa ba ang inukit na kahoy na ibinigay ko sa iyo? Wala na yung halaga sa iyo ngayon. Ibalik mo na lang sa akin, o kaya sunugin mo. Ang kapal ng mukha ng torrentadong to na bawiin pa ang binigay niyang alaala ng pag-ibig. Halata namang nagmamaktol lang siya para magpapansin. Ang inukit na kahoy na iyon ay regalong kaarawan mula sa mahal na prinsipe. Tingin ko'y napakaganda nito. Wala namang masama kung itago ko iyon bilang alaala. Masyado siyang mapilit. Gusto lang niyang makita kang magpakita ng katapatan sa harap ng karibal niya. Sadyang iniipit ka niya para wala kang kawala. Isa lamang iyong hamak na bagay, hindi ba? Dahil pagmamayari na iyon ni Zhao Zhao. Nasa kanya na kung anong gusto niyang gawin doon. Pinapahalagahan niya ang regalo ng isang kaibigan. Bakit ko naman yun mamasamain? Kung gusto ng mahal na prinsipe na magkanya-kanya na tayo, mas mabuting putulin na natin ang anumang ugnayan. Pilitin siyang sirain ng isang lumang regalo. Sa pag-iinarte ninyong yan, hindi ba kayo natatakot na maging katatawanan ng iba? Lapastangan ka, Shen yun. Isa akong dugong bughaw mula sa pamilya ng hari. Paano mo ako nakuhang sagot-sagutin ng ganyan? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Siyempre, ang ating kamahalan. Ang kasal na ito ay basbas ng kamahalan. Kaya bilang opisyal, karapatan kong protektahan si Binibining Shu. Wala na kayong kinalaman sa kanya ngayon. Tapos nandito kayo para manggipit. Paano ko naman palalampasin ito, HMP? Abat magaling ka palang makipagtalo. Nabalitaan kong napakahusay mo raw sa pakikipaglaban, General Shen, at wala ka raw katapat. Matapang ka bang makipagsubukan sa akin? Aba, ayos. Sa ngayon, wala ka pa nga sa kalingkingan ng tunay na lakas, tapos naghahanap ka pa ng sarili mong sakit ng katawan. Kagalang-galang na prinsipe, isa kayong maharlika. Paano naman ako mangangahas na kalabanin kayo? Pinapahintulutan kitang lumaban. Nag-aalangan ka pa. O baka naman takot kang harapin ako? Mahal na prinsipe, Ginoong Shen, bakit naman kailangan pang humantong sa labanan ang kaunting pagtatalo? Teka nga. Yamang hindi naman pala magagalit ang mahal na prinsipe. Tinatanggap ko ang hamon. Lumipat tayo sa mas maluwang na lugar. Baka kasi masira pa natin ang mga halaman sa looban ni Zhao Zhao. Kamahalin, tulad po ng inaasahan ninyo, nagkapisikalan po sina General Shen at Prinsipe Yi sa mansyon ng Duke. Matinding natalo si Prinsipe Yi at nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan. Isang kaiyahiyang pagkatalo sa harap ng maraming tao. Mataas talaga ang ere ng tiyuhin kong iyon. Kamahalan, pagbalik po ni Prinsipe Yi sa kanyang palasyo, sobrang nagwala po sa galit ang inang prinsesa. Nagpadala po siya ng maraming sundalo, at mahigpit nilang hiniranggan ng tarangkahan ng mansyon ni General Shen. Sabi ng inang prinsesa, masyado raw naging marahas si General Shen. Nagbabanta siya na kapag hindi raw personal na pumunta roon si General Shen para magpaliwanag, hindi raw aalis sa mga bantay ng palasyo. Masyado na pong lumalaki ang gulong ito. Baka kailanganin na pong kayo mismo ang mamagitan para lang matapos ang gulo. Wala po ba kayong balak makialam? Makikialam, nakatatanda ko pa rin ang tiyuhin kong iyon. Kung papanagan ko si General Shen, baka sabihin pa ng iba na may kinikilingan ako. Palagi namang mautak si Shen yun. Gusto ko sanang makita kung paano niya lulusutan ang gipit na sitwasyong ito. Sadyang mapagmataas talaga ang tiyo ng kamahalan. Tiyak na labis ang puot niya dahil sa natamong kabiguan. Pero hindi siya pwedeng mangibabaw kay Shen yun. Kailangang mapasakamay natin ang pambihirang aklat na iyon. Ipagpatuloy mo ang inyong misyon. General, nakaharang pa rin sa pintuan ang mga tauhan mula sa mansyon ni Prinsipe Yi. Kumakalat sa labas na hinahamak niyo raw po ang pamilya ng kamahalan. Siguradong babatikusin kayo ng matindi ng mga opisyal sa pagpupulong bukas ng umaga. Ha? Ano naman? Akong general nyo.
Haha, matagal na naman akong tinuturing na buhong. Matatakot pa ba akong masira lalo ang pangalan ko? Siya ang may kasalanan, sa dami ng pwedeng tamaan, bakit sa dibdib ko pa? Siyempre, kusa kong pinrotektahan ang sarili ko bilang isang babae, kaya nang gumalaw ng kusa ang katawan ko. Napaikot ako at nasipa ko siya ng napakalakas. Kung ganoon, hihingi po ba tayo ng tulong sa kamahalan? Hihingi ng tulong. 4 na oras nang malubha ang sugat ni Prinsipe Yi. Tingin mo ba ay hindi pa rin alam ng kamahalan ang nangyayari ngayon? Masyadong tuso at malalim mag-isip ang batang emperador. Siguradong nanunood lang iyon ngayon, inaabangan kung sino ang matatalo sa atin. Aasa pa tayong tutulungan niya tayo sa gulo na ito. Mangyayari lang iyon kapag sumikat na ang araw sa kanluran. General, ano po ang utos nyo? Bailo, kumuha ka ng ilang mabibilis kumilos at palusutan mo palabas sa likod ng pader. Magdala kayo ng sapat na pilak. Pumunta kayo sa mga bahay tsa at taberna, sa mga lugar na madalas pagtambayan ng mga tao. Ang tapang ni General Shen, pati ang tiyo ng kamahalan ay sinuntok niya. Napakayabang niya talaga. Dapat lang siyang parusahan ng mabigat. Ano bang alam mo? Halata namang ang prinsipe ang unang nagkamali. Ang kapitbahay ng tiya ng pinsan ko ay nagtatrabaho sa mansyon ng duke. Alam ko ang lahat ng nangyari. Kung may mambabastos sa asawa ko, hindi rin ako makakapagpigil. Ha ha ha. Walang hiyang Shen yun. Ginamit ang mga bulong-bulungan para kalabanin ang chismis. Lumalabas patuloy ngayon na tama lang na sinaktan niya ako. Prinsipe, ang kasal natin ay mismong utos ng kamahalan. Bakit naging ikaw pa ngayon ang lalabas na walang puso at manloloko? At ako pa ngayon ang sumire sa pangarap ng iba? Baka nga may pagkakamali rin ako. Tumigil ka sa kalokohan mo. Kasalanan ng asong Shen yun na yan kaya ka nadamay rito. Wala kang kasalanan. Tungkol kay Jiao Jiao, nasugatan ako para sa kanya. Pero ni hindi man lang siya dumalaw. Patunay lang na wala akong halaga sa kanya. Kung binitawan niya ako, edi tapos. Hindi ko inakalang ganoon pala kalakas si Shen yun. Kailangan kong mas maging malakas. Balang araw, aapakan ko rin ang hudas na iyon. Mahal na Taifei, nag-iba na po ang ihip ng mga bali-balita. Hindi po ito maganda para sa ating pamilya. Magmamatigas pa ba tayo rito? Kung aatras tayo ngayon, iisipin lang ng mga tao na naduduwag tayo. Hihintayin kong lumabas si General Shen. Haharapin ko siya ng personal para makipagtuos. Hindi na kailangan. Oh, gusto palang makipagtuos ng mahal na Taifei. Kung gayon, buksan ang pangunahing pinto at papasukin siya. May utos ang kamahalan. Bawal gumawa ng gulo ang kahit sino mula sa palasyo ni Prinsipe Yi. Huwag ninyong galawin si General Shen, umatras na kayo agad. Ang sino mang susuway ay haharap sa parusa ni Ginoong Su. Ginoong Su, sinaktan ni General Shen si Prinsipe Yi. Bilang ina, wala ba akong karapatang humingi ng hustisya? Huwag kayong basta-bastang naniniwala sa mga chismis. Hindi po gumawa ng gulo si Prinsipe Yi. Napatunayan na ng kamahalan. Natutuong nang himasok at ng gulo ang mahal na prinsipe nang walang imbitasyon. Ayaw kayong pahiyain ng kamahalan. Kaya sana huwag nyo na rin siyang bigyan ng problema. Talagang makatarungan ng kamahalan. Kanina pa po kayo nag-aabang sa labas, mahal na Taifei. Siguradong pagod na kayo. Pasok po muna kayo at uminom ng tsaa. Napakautak mo rin talaga, Ginoong Shen. Isang araw lang, napakalat mo na agad ang mga chismis na iyon. Sigurado akong malaking pera ang ginastos mo dyan. Alam ng taong bayan kung ano ang totoo. Pumasok ang prinsipe sa teritoryo ng nakatatandang binibining Shu, na parang naglalakad lang sa sarili niyang bakuran. Baka takot magsalita ang mga tao. Pero ako, hindi ko iyon palalampasin. Noong ipagkasundo sa kanya ang prinsesa, hindi naman pumalag ang prinsipe. Tapos ngayon, manggugulo na naman siya rito. Hindi kaya. May reklamo ang kamahalan sa naging pasya ng mahal na hari. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Wala siyang anumang reklamo sa mga naging desisyon ng mahal na hari dahil nakapagpasya na ang mahal na hari. At kung magmamatigas pa rin kayo, wala akong magagawa kundi iligpit ang mga asungot na nakaharang sa daan. Bumalik na tayo sa mansyon. Inaamin ko, pagkakamali nga ito ng mansyon ng prinsipe ng Yi. Siyempre, sa iyo ako kakampi. Sa buong kaharian. Ikaw lang ang tanging nakakaintindi sa akin. Lubos niyo po akong pinapahalagahan, mahal na hari, kaya ipinapangako ko po ang aking buong katapatan. Katapatan mo mukha mo.
Nakita mo lang na bumaliktad na ang sitwasyon kaya ka nakisakay. Ginamit mo pa ang posisyon ko bilang paborito ng hari para ako ang pag-initan nila. Mukha kang mabait pero mas malamig pa sa yelo ang puso mo. Kapag naging sapat na ang kapangyarihan mo, siguradong ilalaglag mo rin ako at ipapapatay para sa sarili mong kapakanan. Kung hindi lang namatay lahat ng kapatid mo, at kung hindi lang masyadong nakakasuka ang besurerong lalaking yun, hindi talaga ako magtatrabaho para sa'yo, Leche. Gusto ko lang namang tumambay, kumain, at maghintay ng kamatayan. Wala talaga akong balak na magrebelde. Huwag kang mag-alala, hindi na kita ipapapatay. Sayang nga lang, at nasira na naman ang bihirang katapatan na ito. Hindi niya pwedeng malaman ng tungkol sa lason. Kapag nalaman niya, baka masira lang ang kasalukuyang matibay. At kapaki-pakinabang nating samahan. Hayaan na nga, bahala na kung anong mangyari. Mahaba pa naman ang panahon. Baka sakaling magawa pa kitang isang tapat na lingkod na sa akin lang susunod. Ay salamat, tapos na rin ang pagpupulong. Kailangan kong pumunta ngayon sa kusina ng palasyo para hanapin si Mang Zhang. Para makakain ng paborito kong matamis at nilasing na hipon. Mang Zhang, bigyan mo nga agad ang general na ito ng isang platong matamis at nilasing na hipon. Hehe. Pasensya na, general. Medyo minalas po tayo ngayon. Kulang po kasi sa sangkap kaya hindi ko maluto. Sa susunod na araw ko na lang po kayo ipagluluto. Hindi sapat ang linamnam ng sabaw na to. Hindi rin sapat ang kunat ng pansit. Hindi ito magugustuhan ng mahal na hari, kailangan tong ulitin. Ako na mismo ang magluluto. Ang laki naman ng malasakit mo sa batang emperador. Isa ka talagang perpekto at huwarang katuwang. Magbantay kayo rito. Kapag may lumapit, umubo kayo ng malakas. Mahal na consort, nahanapan ko po kayo ng isang race 8 ng halamang gamot na makakatulong sa pagtulog ninyo. Napakabisang formula po nito. Kung nag-aalala po kayo, maaari nyo muna itong ipatikim sa iba, bago nyo po ihain sa mahal na emperador. Hindi ako nagdududa sa intensyon mo. Nagtataka lang ako kung bakit mo ako tinutulungan. Maliban kay Consort Shu, wala nang ibang ipinapatawag ang mahal na emperador. Hindi ba't siya ang pinakapaborito niya? Masyado po kayong nag-aalala, kamahalan. Laging sumasakit ang likod ng mahal na emperador kakabasa ng mga ulat. Pumupunta lang si Consort Shu para masahihin siya at paluwagin ang kanyang mga kalamnan. Walang kapatid na babae si General Shen sa palasyo, kaya siguro pinupuntirya niya ang katayuan ng aking pamilya. Gusto niya akong maging kaalyado dito sa loob ng palasyo. Maraming salamat sa kabutihan mo, Ginoo. Dadalhin ko na itong halamang gamot pabalik sa aking palasyo. Napakadaling lumunin ng dilim ang batang emperador. Kailangan ng isang normal na babae para pagalingin ang puso niya. Si Consort Shu ay walang emosyon at parang tuod. Kapag pinagsama ang dalawang robot, mauuwi lang yan sa pisikal na rambulan. Kaya ang malambing at mabait na si Consort Li ang pinakabagay sa kanya. Ginagawa ko ito para iligtas ang ating mga buhay. Ang talino ko talaga. Mahal na emperador, nakita po ng inyong lingkod na sina General Shen at Consort Li ay patagong nagkikita sa likod ng mga bato at masayang nag-uusap. Alam ko na. Makakaalis ka na. Isang mataas na opisyal na patagang nakikipagkita sa isang consort. Hindi ba naiinsulto ang mahal na emperador? Siguro ay may iba siyang pinaplano. Pero kailangan kong bantayang maigi si Consort Li. Hindi ko hahayaang gumawa sila ng kahalayan ng patago sa mahal na emperador. Wala namang kwenta ang larong Wakey na ito. Mas masaya pa maglaro ng baraha at mahjong. Maglaro ng baraha at mahjong. Ano namang klaseng bagong laro yan? Mahal na emperador, nagluto po si Consort Li ng pampalusog na sabaw para mas makatulog kayo ng maayos. Subukan niyo po sana. Kahapon lang nakuha ang recipe na yan mula kay Xu Jiaojiao. Tapos ngayon, dinala na agad dito. Ang bilis talaga kumilos si Consort Li. Kamahalan, ganyan po ang pagmamalasakit niya sa inyo. Wala naman sigurong masama kung kakausapin niyo siya, di ba? Kailangan kong magtuon ng pansin sa gawain. Sa ibang araw ko na lang siya haharapin. Ipasok niyo rito ang sabaw. Ibinibigay ang kredito ni Xu Jiaojiao kay Consort Li para ayerto ako. Nag-abala ka pa talaga, ano? Masarap naman. Kamahalan. Darating po sa kabisera ang mga sugo ng bansang Southern Ao ngayong takip silim. Mga sugo ng Southern Ao. Kung ganoon, darating din pala ang prinsesa na nagpainom ng gamot sa lalaking manloloko para lang piliting magpakasal. Bulag namang nagdesisyon ng batang emperador sa kasal na ito. Ang bida sa orihinal na nobela, ang astig na prinsesa, makikipag-upakan na ngayon laban sa nagmamalinis na si Xu Yaxi. Ang masamang kontrabida laban sa painosente. Siguradong napakasaya ng dramang ito, hahaha.
Natutuwa ka pa sa kamalasan ng iba, ha? Dahil gustong-gusto mong manood ng drama. Ipapadala kita mismo sa entablado. Shen Yun. Ngayong gabi, kayo ni Guzo ang sasalubong sa mga sugo. Lalabas na ang second male lead. Sa orihinal na nobela, nakasulat na palagi raw siyang may nakakalokong ngiti. Sana lang talaga hindi siya mukhang presko at manyak. Nandito po kami sa utos ng kamahalan para salubungin at ihatid kayo sa palasyo. Maraming salamat sa paggabay, mga Ginoo. Sa bagay, hindi nga siya presko. Pero grabe, ang lakas ng dating niya, napakaangas. Minamaliit talaga ako ng mismong autor ng nobela. May balita ba sa panig ni Binibining Shu? Hindi niya ito dinalaw, pero palihim siyang nagpadala ng gamot para sa sugat nito. Pinuno, masyado pong halata ang kilos niya ngayong araw. Kung siya ang magiging asawa niyo sa hinaharap, paniguradong magdadala lang siya ng gulo. Mas mabuti pang gumawa na tayo ng aksidente para tuluyan na siyang mawala. Kaya, gusto mong pangunahan ng general na ito. Alisin mo yan sa isip mo. Makinig kayong lahat dito sa mansyon. Malaki ang pakinabang ko kay Xu Jiaojiao. Kahit na wala siyang galang sa akin, huwag na huwag niyo siyang sasaktan kahit kaunti. Kung hindi, masisira ang mga plano ko, maliwanag ba? Hi, sa wakas, araw ng pahinga. Makakatulog na hanggang tanghali. Sa wakas, may ginawa ring matino ang batang emperador. General, nasa bayan po ngayon si Prinsipe Yi. Lumabas din po si Binibining Shu. Sumasakit talaga ang ulo ko sa dalawang to. Araw ng pahinga, nanggugulo pa rin. Kailangan talagang lumabas para gumawa ng eksena. Tapos na akong kumain. Lalabas muna ako para magpahangin. Binibini, ikakasal na po kayo kay General Shen. Laging seryoso at malamig ang pakikitungo ni Prinsipe Yi. Mas mabuti pong lumayo-layo kayo sa kanya. Magaling na ang mga sugat niya. Pero ang kapatid niyo lang ang gusto niyang isama lumabas. Binibining Shu, tikman ninyo ito. Kapag malungkot ang isang tao, gumaganda ang pakiramdam kapag kumakain ng matamis. Kahit na labis siyang nasaktan. Siya pa rin ang nasa isip ng kamahalang prinsipe. Kailangan kong putulin ng tuluyan ang lahat ng ugnayan nila. Mahal na prinsipe, kung hindi mo pa rin makalimutan si ate, mas mabuting puntahan niyo siya at kausapin ng masinsinan. Para wala kang pagsisihan. Hindi na kailangan. Noong nasugatan ako, ni hindi man lang siya nagpakita. Bakit ko pa siya pag-aaksayahan ng panahon? Sinaktan ako ni Shenyon at nagkalat pa ng mga kasinungalingan. Pagbabayaran din niya ang ginawa niya sa akin, malapit na. Nagpasadya ako sa Wangyu Pavilion ng isang napakagandang set ng alahas na may disenyong lotus. Ito ang pinakamahal sa lahat. Ang mga alahas na iyon ay orihinal kong ipinagawa para kay Jiao Jiao. Pero ngayon, hindi na siya karapat-dapat doon. Ikaw lang ang tanging itinitibok nitong puso ko. Marami pa namang iba dyan sa mundo. Kung hindi nasusuklian ang iyong nararamdaman, palayain mo na, dahil may mas mabuting taong naghihintay para sa iyo. Ginoong Shen, nagtatapat ka ba ng nararamdaman mo sa akin sa mga sinasabi mong iyan? Nakalimutan ko, nakadamit lalaki nga pala ako ngayon. Isa itong malabos na paraan ng pag-comfort. Huwag mong sabihing pati ang isang straight na babaeng tulad ko ay pakikiligin niya. Huwag kang magkakamali ng akala, Binibining Shu. Hinding-hindi kita pipilitin. Maging magkaibigan na lang tayo. Walang bahid ng anumang romansa. Kapag maganda na ang timpla ng mahal na hari, saka ko ipapakansela ang kasunduan nating magpakasal. Totoo ba ang sinasabi ninyo, General? Kung gayon, aasahan ko po yan, Ginoo. Makakaasa po kayo. Ngayong masaya na sila sa piling ng pangalawa kong kapatid. Bakit ko pa ba bibigyan ng sakit ng ulo ang sarili ko? Hindi pa rin nahuhuli ang sikat na bandidong si Jiang Yao. 5,000 pilak ang pabuya. Ang sikat na bandidong si Jiang Yao. 5,000 pilak ang pabuya. Ang bandidong si Jiang Diao. Hindi ba siya yung hamak na bandidong dumukot kay Prinsesa Wo ng bansang Nanao? Sa orihinal na kwento, mahuhulog ang prinsesa mula sa itaas ng gusali at ililigtas siya ng isang nagdaraang opisyal. Lagot na. Matapos iligtas ng walang hiyang lalaking iyon at ni Xu Yaxen ang prinsesa, magsisimula na ang malaking gulo ng masamang kontrabida. Teka, hindi. Nasipa ko pala ang walang hiyang iyon kaya nagtamo siya ng panloob na pinsala. Kung natatakot siyang lumala ang sugat niya at pabayaan na lang niyang mamatay ang prinsesa, tiyak na mamamatay sa pagkahulog si Prinsesa Wo at mag-uumpisa ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. May apurahang gagawin ng general na ito. Mauuna na ako. Hindi maaari. Hindi pa magaling ang panloob na pinsala ng prinsipeng ito. Kung pipilitin kong gamitin ang lakas ko para iligtas siya, baka tuluyan ng mawasak ang aking panloob na lakas.
Ligtas ka na, Binibini. Halos mamatay ako sa takot. Yung pagkahulog ko mula sa itaas kanina. Pakiramdam ko ay isang masamang panaginip lang. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Ginoo. May mga bandido sa itaas. Pwede mo bang tulungang hulihin siya? Tinitiyak kong makakatanggap ka ng malaking pabuya. Nandito na rin naman ako. Isahang patumbahin ko na rin ang magnanakaw na ito, para tuluyan ko ng maputol ang sumpa ng landas ninyo ng walang hiyang lalaking iyon. Nang sa gayon ay hindi ka na mabaliw at saktan pa si Xu Jiaojiao balang araw. Ang lalaking ito, kasama lang niya si Jiaojiao kanina. Paano siya napunta dito ngayon? Huwag mong sabihing Patagon niyang sinusundan ng prinsipeng ito. Nagtatangka pa kayong gumawa ng masama sa akin. Shen Yun. Masyado kitang nirespeto, babae ka. Ngayon, siguradong magtitino ka na. Ang taong ito ay isang pag-anting pinaghahanap ng palasyo. Ipaubaya sa mga awtoridad ang paghatol sa kanya. Masusunod po. Maraming salamat sa inyong pagliligtas, Maginoo. Maaari ko bang malaman ang iyong ngalan? Bukas na bukas din ay bibisita kami upang mag-abot ng pabuya at pasasalamat. Wala iyon, maliit na bagay. Hindi na kailangan ng pabuya. Mas mabuting umuwi na kayo ng maaga, Binibini. Huwag ninyong sasabihin ito sa kapatid kong emperador. Sundan mo siya agad ng palihim. Alamin mo kung sino talaga siya. Masusunod. Kamahalan, ang babaeng iyon ay bihis mayaman. Mukha siyang nagmula sa isang kilalang pamilya. Bigla na lang siyang iniligtas ni General Shen. Baka naman may iba siyang binabalak. Ang prinsesa ng Nanao na ipinadala para sa kasal. Nasa kasagsagan pa naman ng kanyang kabataan. Sino pa ba ang pwedeng maging bukod sa kanya para pag-aksiyahan ng oras ng basurang si Shen Yun? Ang lakas ng loob ng taksil na iyon na pag-interese ng prinsesa ng kalaban. Pumunta ka at alamin ang tunay na pagkatao ng babaeng iyon. Sundan mo mula sa malayo, huwag kang magpapahuli. Siya pala talaga si General Shen. Sobrang pagod ko kanina sa pagsalubong kaya hindi ko siya napansin. Kung alam ko lang na ganyan siya kakisig, hindi sana ako nakaidlip. Prinsesa, hindi ba nagdala ng salapi ang mga gwardya natin? Kaya kailangan nyo pang humiram ng pera sa iba. Wala kang alam, yan ang pabuya para sa pag-anting iyon. Paano naman tatanggapin ng isang maharlikang prinsesang tulad ko ang tulong niya ng walang kapalit? Isa itong magandang pagkakataon na hulog ng langit. Gagamitin ko ang pagbabalik ng pera bilang dahilan para makita siyang muli. Kamahalan, nagsalita na po ang pag-anti. May nag-utos daw sa kanya para paslangin ang prinsesa. Pero bago pa siya makatapos magsalita, sa mukha siya ng dugo at namatay. Patay na siya, diretsuhin mo na ako. Bakit ka pa nag-aatubili, Kamahalan? Sangkot po rito ang general. Binugbog po siya ni Ginoong So hanggang sa mabasak ang mga laman loob niya. Hinala po ng inyong lingkod, isa itong sinadyang pagpatay para magpatahimik. Lapastangan. Ang lakas ng loob mong paratangan si General Shen na pumatay para magpatahimik. Anong ebidensya mo na sinadya niya ito? Napakagaling ni General Shen sa sining pandigma. Imposibleng hindi niya matensya ang lakas ng mga atake niya. Malinaw na pinatay niya ito para magpatahimik. May sapat po akong ebidensya. Kaya pala mahilig magsulat ang mga nobela tungkol sa mga gwapong masakitin. Tingnan mo yung maputlat na kakaawang hitsura na yan. Mayroon talaga siyang kakaibang aura na parang Bobas Agin. Bobas Agin, nakakaawa talagang tingnan. Ako ang hari. Hindi ko kailangan ng awa ng iba. Kahangalan. Pucha, nakakamatay ang tingin niya. Balat kayo lang talaga ang pagiging masakitin niya. Hindi dapat binabangga ang isang malupit na kontrabida. Nagpupugay po ang inyong lingkod, Kamahalan. Nabalitaan ko pong masama ang inyong pakiramdam. Sobra po akong nag-alala para sa inyo. Mabuti-buti na ang pakiramdam ko. Sakto ang pagdating mo. Kahapon, iniligtas mo ang isang babae. At pinabagsak mo rin ang pinuno ng mga magnanakaw. Kagabi, pumunta rito ang ministro ng hukuman para magreklamo. Sinabi niyang binugbog mo raw ang magnanakaw hanggang sa mamatay ito. At naghihinala siyang sinadya mong patayin ito para magpatahimik. Namatay ang magnanakaw.
Imposible po yan. Sinugatan ko lang po siya. Wala po akong intensyong patayin siya. Kontrolado ko ang lakas ko. Sa totoo lang, hindi pa naman patay ang lalaking yun. Nandoon po ang mga doktor militar nang mangyari yun. Sigurado akong magkasabwat ang basurerong lalaking yun at ang ministro ng hukuman. Gusto lang nila akong i-set up. Sigurado po akong naniniwala sa akin ng kamahalan. Dahil kung hindi, hindi nyo na po sana ako tatanungin ng harapan. Tama po ba? Kung naniwala ako sa kanya, ipapaimbestigahan sana kita ng patago. Pinili kong magtanong ng harapan. Dahil nakakasiguro akong maririnig ko ang totoo mula sa iyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala, kamahalan. Laking pasasalamat ko po talaga. Nambobola na naman tong batang hari. Nagtanong lang siya ng harapan para tingnan kung kakabahan ako. Kung may tinatago talaga ako, siguradong gusto niya akong patayin. Shen yun. Alam mo ba ang totoong pagkatao ng babaeng nahulog sa gusali? Kamahalan, hindi ko po siya kilala, sa hitsura at kilos niya. Dapat ay isang ordinaryong binibini lang siya, pero halatang hindi. Siya ang prinsesa ng nanaw na nandito para makipag-alyansa at magpakasal. Prinsesa mula sa kabilang kaharian. Naiintindihan ko na. Nagsabuatan ng lalaking yon at ang Korte Suprema para patayin ang magnanakaw. Para pagbintangan akong may pagnanasa sa prinsesa ng kalaban. Galit na galit pa naman ang hayop na emperador kapag may humahawak sa babae niya. Masyadong marumi ang taktika nilang to na gumamit ng iba para patayin ako. Mabuti na lang, ang pagpapanggap ko na hindi ko siya kilala ngayon ay mukhang naging kapani-paniwala. Gusto ng nanaw na gawin kong unang consort ang prinsesa. Anong sa tingin mo, Shen yun? Hindi po maaari. Parehong nagiging masasamang kontrabida si Consort Lee at ang prinsesa sa huli. Kapag nagsama pa ang dalawang baliw na yan at ang emperador, siguradong masisira at magugunaw ang buong palasyo. Kamahalan, kung wala po kayong interes sa kanya, maaari po kayong pumili ng isang prinsipe na ipapakasal sa kanya. Naniniwala po akong papayag ang nanaw na umatras para lang matuloy ang alyansa. Tama ang sinabi mo. Saka ko na ito aayusin. Teka lang. Bakit parang nagkakasundo naman yata kami? Nang hayop na emperador na to ngayon. Prinsesa, hindi ba't ibabalik niyo po ang pera kay General Shen? Pwede niyo na po siyang tawagin ngayon. Gusto ko nga sanang ibigay sa kanya. Kaya lang, napakaraming chismosa rito sa palasyo. Kapag may nakakitang nag-aabutan kami ng pera, siguradong gagawa nila kami ng masamang kwento. Mas mabuti kung sa labas na lang ng palasyo. Lalabas ako bukas ng may suot na belo. Walang kahit sino ang makakapansin. Lalabas ulit kayo ng palasyo. Kakasermon lang po sa inyo ng ikalawang prinsipe. Wala namang saysay yun. Ako na ang bahala. Pakiusapan ko si kuya na samahan ako. Kung kasama ko siya at nakabantay, siguradong mapapanatag na siya. Ginoo, may isang lalaki at babae po sa labas. May dala po silang 5,000 piraso ng pilak para magpasalamat sa pagliligtas nyo sa kanila. HMM. Utang na loob natin ang pagligtas niya sa ating buhay. Itong si General Shen, ay hamak na mas matikas pa kaysa sa sakiting emperador na yon. Tingnan mo nga ang haring yun, napakahina. Malayong malayo sa kakisigan ni General Shen. Yun. Nasa teritoryo tayo ng iba. Mag-ingat ka sa mga sinasabi at kinikilos mo. Pagpupugay, mahal na Prinsipe Chi, mahal na prinsesa. Patawad at hindi ko nakilala na kayo pala ang mga kagalang-galang na panauhin kahapon. Pasensya na sa aking kakulangan ng paggalang. Masyado kang formal, General Shen. Naparito ako para magbigay ng pabuya. Buti na lang at tinulungan mo kami kahapon. Nakakalungkot lang dahil biglang namatay sa kulungan ang magnanakaw na yon. Inakusahan pa ako ng punong hukom na pinatay ko raw ito para manahimik. Napakawalang katarungan naman ito. Kalokohan. Buhay na buhay at malakas pa ang magnanakaw na yon nang dalhin siya. Uutusan ko ang mga gwardiya ko na tumstigo para sa iyo. Iginigiit niya na ako raw ang umupa sa magnanakaw para saktan kayo at pinatay ko raw para manahimik, para mapalapit daw sa inyong dalawa, at para palawakin ang aking impluensya. Kung may pagdududa kayo, maaari kayong magpadala ng mga lihim na gwardiya para imbestigahan ang punong hukom na yon. Tingnan natin kung sino talaga ang may masamang balak. General Shen, bago lang kami rito. Kung may oras ka sana, pwede mo ba kaming samahang mamasyal sa loob ng kabisera? Yun. Abalang-abala si General Shen araw-araw. Wala siyang oras para samahan tayo sa pagliliwaliw. Yun. Tigilan mo na yang mga binabalak mo. Gusto ko lang namang tumano ng utang na loob. Alam ko kung ano ang misyon ko. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ng paulit-ulit.
Binibini, natatakot ako. Napadaan lang talaga ako rito. Hindi ko kasama ang mga masasamang loob na yun. Nako, uulan na yata. Huwag na tayong tumayo lang dito. Sumilong muna tayo sa kubo sa unahan para makaiwas sa ulan. Ang nagligtas sa iyo kanina ay ang kuya ko. Hindi siya kayang sakta ng mga walang kwentang lasenggo na yun. Tayo na't sumilong muna sa ulan. Maraming salamat, Binibini. Ngunit maalam ako sa panggagamot. Kailangan kong magbantay rito para makasiguro. Bakit hindi ka pa sumilong, Binibini? Nagsimula ang lahat ng ito nang dahil sa akin. Paano ko kayo maiiwan dito? Kung masaktan man kayo, Ginoo, magagawa ko kayong gamutin. Pumunta kayo rito para patayin ako, tapos hindi nyo man lang kilala kung sino ang nag-utos sa inyo. Kapag hindi kayo sumagot ng tapat, dudurugin ko ng pira-piraso ang mga buto sa kamay mo. Isang babae na nakabelo ang mukha, napakagara ng kanyang kasuotan, at halos kasing hubog ng katawan niya ang binibining ito. Isang maharlikang babae na kasing hubog ko. Hindi kaya. Ang nakababata kong kapatid na si Shu Yaxien, hindi ba't sinabihan ko kayong bantayan siya ng maigi? Paanong napahamak pa rin siya? General, pakiusap, kalmahan niyo po ang inyong galit. Kasi po, pinagsabay kainin ni Shenchi ang sabaw ng ligaw na kabute at matamis na pastry na datiles. Kaya naulasan siya sa pagkain at hinimete. Doon po siya inatake habang isinusugod ko siya sa manggagamot. Suko na talaga ako. Isang especially iya pero naulasan ng ligaw na kabute. Sino ang nagligtas sa kanya? Anong itsura ng taong iyon? Isang binatang nakasuot ng asul po, napakakisig ng kanyang mukha, at may nakasabit na pinakamataas na kalidad ng batong jade sa kanyang baywang. Kung hindi siya mayaman, tiyak na isa siyang maharlika. Gaya ng inaasahan, si Shangguan Chinga. Napakagaling. Ang unang pagkikita ng dalawang ito ay nangyari ng mas maaga ng kaunti kaysa sa orihinal na kwento, kahit na matagal ko nang alam ang sagot, upang hindi mabisto na isa akong propeta. Kailangan ko pa ring magkunwaring walang alam sa harap ng mga tauhan ko. Ano ang ginawa nyo sa mga asasinong iyon? May napaamin ba kayo? Kung sino ang pasimuno, ibinigay na ni Binibining Shu ang mga salarin sa mga opisyal. Inimbestigahan ko po sila. Ang nag-utos po sa kanila ay isang batang babae na nakatalukbong ang mukha. Ang hubog po ng katawan niya ay parang kay Binibining Shu. Siguradong si Shu Yaxen yon. Likas na masama ang babaeng yan. Dahil pinili kong protektahan ng bida, hindi ako pwedeng maging maawain sa kanya. Kailangan kong humanap ng paraan para maialis siya sa proteksyon ng mansyon ni Prinsipe Yi. Magpadala kayo ng magbabantay kay Shu Yaxen. Sa sandaling mag-isa na lang siya, hulihin niyo siya agad. Mga wala kayong kwenta. 5 tao na ang kumilos, pero hindi nyo pa rin kayang tapusin ang isang Shu Jiaojiao. Kumalma po kayo, Binibini. Nagkataon lang po na may dumaang isang napakagaling na mandirigma at tinulungan siya. Kaya po tayo nabigo. Bakit ba laging pumapanig ang tadhana sa malanding yan? Ilang beses na siyang nakakaligtas sa bingit ng kamatayan. Kailan ba siya tuluyang mawawala sa landas ko? Ipinagkasundo na po kayong ipakasal sa mahal na prinsipe. At nakatakda na rin siya kay General Shen. Bakit kailangan nyo pang pakialaman kung buhay siya o patay? Wala kang alam. Sinasabi lang ng prinsipe na wala siyang pakialam, pero nakatago pa rin sa silid-aklatan niya ang larawan ng babaeng yun. Kung talagang nakalimutan na niya siya, matagal na sana niyang sinira ang larawang yun. Kapag hindi nakukuha ng lalaki ang gusto niya, lalo niya itong hinahanap-hanap. Kaya mas mabuting ako na ang maunang kumilos, para siguraduhin tuluyan ng mamatay ang malanding yan. Sa ganoong paraan, wala nang magagawa ang prinsipe kundi ang kalimutan siya. Sino ang taong nagligtas sa kanya? Nalaman niyo na ba? Isang matikas na binata po, mukhang dayo po mula sa ibang bayan. May suot po siyang malaking mamahaling hiyas na jade na may disenyong ulap sa baywang niya. Yan lang ang palatandaan. Paano ko malalaman kung sino yon? Kapag nalaman ko kung sino ang nangingialam na yon, siguradong ipasusunog ko ang mismong bahay niya. Pangalawang Binibini, nandito po ang mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe, hindi pa siguro kayo naghahapunan. Pasok po muna kayo at uminom ng mainit na tsaa. Akala ko bubuti ang pakiramdam ko kapag nakita ko siya. Pero yung bigat sa dibdib ko, hindi man lang nabawasan kahit kaunti. Yaxi. Wala ako sa mood ngayon.
Gusto ko sanang makausap ka. Bakit po parang ang bigat ng loob niyo, mahal na prinsipe? Kasalanan niya ng walang hiyang si Shen Yun. Pinuuna ko na ang punong mahistrado para kumilos. Para isumbong sa mahal na hari na pumatay siya para magpatahimik ng mga saksi. Akala ko pagdududahan na siya ng mahal na hari dahil doon. Pero sinong mag-aakala na buo pa rin ang tiwala ng mahal na hari sa hayop na yun? Paano ba namang hindi ako paputok sa galit? Hindi man lang siya pinagdudahan ng magkapatid na yun. Pagdating ng hapon, pumunta pa sila sa mansyon para magpasalamat. Kanina lang, nagtatawanan pa sina Shen Yun at Zhao Zhao sa kalsada. Tapos sa isang iglap, nasa palasyo na siya para magligtas ng buhay. Masyado namang nagkataon. Gusto ko sana siyang puntahan para tanungin si Zhao Zhao. Pero natatakot ako na kapag nagkita kaming dalawa, yung mga nararamdaman kong pilit kong kinalimutan ay biglang bumalik, hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Hawak niya pa rin talaga ang puso at emosyon ko. Puro na lang si Xu Zhao Zhao. Ako naman tong laging nasa tabi mo, di ba? Nakakatakda na siyang ikasal kay General Shen. Dahil nakatali na sila sa isa't isa, kailangan na niyang unahin ang kapakanan ng general. Wala akong masyadong kumpiyansa. Naaasa ako sa kanya para kalabanin si Shen. At yung gwapong lalaki na nagligtas sa kanya, isa palang prinsipe mula sa kabilang kaharian. Bakit ba ang swerte-swerte ng Xu Zhao Zhao na yan? Tuwing napapahamak siya, laging may sumasagip na makapangyarihan. Tapos ngayon, ganito pa kataas ang katayuan niya. Paano ako makakaganti at makakabawi sa galit na nararamdaman ko? Malalim na ang hidwaan namin ni Shen Yun. Kung hahayaan ko pa siyang palawakin ang mga koneksyon niya, mas lalo niya akong babastusin at hindi kikilalanin bilang prinsipe. Kung mapapabagsak ng kamahalan si General Shen, tuluyan ng mawawalan ng kakampi at proteksyon si Xu Zhao Zhao. Dahil nangangamba ang kamahalan na baka makuha ni General Shen ang loob ng sugo. Kung gayon, gagawa ako ng plano para pag-awayin at sirain ang relasyon ni Shen Yun at ng sugo mula sa kabilang kaharian. Pero ang planong ito, hindi pwedeng manggaling mismo sa bibig ko. Gusto ng kamahalan na mabait at maunawain ako. Kung malalaman niyang gumagawa ako ng mga patibong, siguradong iisipin niyang masama ang ugali ko. Kailangan kong gumamit ng ibang tao para iparating sa kanya ang ideyang ito. Pinuno. Bukas po ay pista ng mga parol, siguradong masaya at maingay sa bayan. Pupunta po ba kayo sa subastahan o mamamangka sa lawa? Minsan lang walang pasok sa palasyo. Gusto ko lang matulog ng mahaba at walang gumigising sa akin. Mahilig talaga sa mga kasiyahan ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Sa isang napaka-espesyal na araw na tulad nito, kung magkukulong lang ako dito sa bahay, siguradong magdududa ang mga tauhan ko at iisiping nag-iba na ang ugali ko. Kaya para hindi ako mabisto, kailangan ko pa ring magpanggap. Dahil magliliwaliw na rin lang ako, si Xu Zhao Zhao ang pinakaangkop na isama sa ganitong klaseng pagdiriwang. Paano kung hindi makapagpigil si Junie at makipagbalikan sa kanya? Kailangan kong tapusin ang kahit anong pag-asang magkabalikan pa sila. Bukas ng umaga, magpadala kayo ng imbitasyon sa pamilya Xu. Imbitahin niyo ang binibini para makipagkita sa general na ito. Masusunod po, General. Gagawin ko na po ngayon. Binibini, ang dami pong magagandang parol at masasarap na pagkain sa labas. Hindi po ba talaga kayo pupunta sa pista para manalangin? Taon-taon na lang akong pumupunta, kaya hindi na muna ako pupunta ngayon. Gusto kong matapos agad ang ginagawa kong bagong gamot. Nawala na rin ako ng gana dahil sa mga nangyari ngayong araw. Noong nagpahula ako kay Master Leo noong nakaraang taon, sinabi ng manghuhula na pambihira raw ang kapalaran ko. Magiging puno raw ng pagbabago ang buhay ko. Pero malalampasan ko rin daw ang lahat ng pagsubok. At magkakaroon daw ako ng magandang pag-ibig. Binibini, nagpadala po ng imbitasyon si General Shen para mamangka daw kayo sa lawa. Makinig po kayo sa akin. Lumabas muna kayo para magpahangin at maglibang. Iniisip niyo ba na dapat akong makipagkasintahan kay General Shen? Mabuti po ang pakikitungo sa inyo ni General Shen. At nangako siyang hindi niya kayo pipilitin. Wala namang masama kung kikilalanin niyo siya, hindi po ba? Kung tatanggihan niyo siya, baka hindi maganda ang sasabihin ng mga tao kapag kumalat ito. Sa bagay, nangako naman siya sa akin. Pero hindi pa rin ako pwedeng maging kampante. Dahil sinabi niyang hindi siya maghahangad ng romansa, dapat lang nalumugar siya. Kung may gagawin siyang kalapastanganan, magagamit ko ang gamot na ito laban sa kanya. Sinong nangahas na pumasok sa bangka ng general na ito nang walang pahintulot? At talagang hindi mo man lang siya pinigilan. General, kumalma po kayo. Nakakatakot po ang hitsura ng mga bantay nila. Pinipilit po nilang kaibigan niyo raw sila. Umakyat daw po kayo sa barko para makita niyo mismo. Kaibigan ko, walang opisyal na may lakas ng loob na agawin ang pwesto ko. Pero kung ganyan ka desidido at imposibleng tanggihan dahil sa mataas na posisyon, siguradong si Junyan at ang walang hiyang emperador na yun.
Aabot pa ba ko kung tatakas ako ngayon? Maganda ang panlasa ni Shen Yun. Napakaganda ng bangkang ito. Sa lalim ng pinagsamahan natin. Siguradong hindi ka magagalit kung makikihati ako ng pwesto, hindi ba? Nagbibiro po kayo, kamahalan. Isang malaking karangalan po para sa akin na magustuhan nyo ito. Hindi ko na po aabalahin ang pagliliwaliw nyo. Aalis na po ako para kumuha ng ibang bangka. Sandali, malawak naman ang bangkang ito. Maupo ka at samahan mo akong mag-usap. Para kasing mga tood itong mga bantay ko. At sa mga pwede kong makasalo sa pag-inom at pag-uusap. Ikaw lang talaga ang naiisip ko. Napakalaking swerte ko po at pinili niyo ako, kamahalan. Kaya lang po, hindi lang po ako mag-isa ngayon. Kasama ko po si Binibining Shu. Inagaw na nga ng asong emperador na to ang pwesto ko. Pipilitin pa kong samahan siya. Lumabas ng palasyo na walang dalang consort, ang badoy talaga. Wala nang ibang emperador na kasing lungkot ng buhay mo. May aabangan pa naman akong matinding chismis mamaya. Gusto kong makita kung paano lulubog ang barko ng lalaking manloloko na yun at ng babae niya sa lawa. Wala akong panahong pagsilbihan ka rito. Lulubog ang barko ni Junyi. Napakalaking pagkakataon naman ito. Nalaman kong nag-arc ayla siya ng bangka. Kaya ko siya pinuntahan dito. Habang hindi pa magaling ang loob na sugat niya, at napakalalim ng loang ito. Ito na ang perpektong pagkakataon para tapusin siya. Kung sa patag na lupa, baka makatakas pa si Junyi. Pero rito sa tubig, kahit tubuan pa siya ng pakpak, hindi siya makakatakas. Kahit hindi ko alam kung anong pinaplano ni Shen yun. Pero dahil nandito na rin tayong lahat, ang babagal naman kumilos sa mga pinadalang mamatay tao ngayon. Kaya pala, isinama rin ni Shen yun ang pamilya niya. Kung ganoon, hindi na pala kita pipiliting magpaiwan. Sa simula pa lang, hindi ko naman talaga gustong mamasyal sa lawa. Ayoko na talagang mapalapit ng husto kay Shen yun. Tamang-tama, gagamitin ko ang paglabas ng kamahalan bilang palusot para makatakas. Siyempre, mas mahalaga ang kamahalan. Ginoong Shen, bilang isang pinagkakatiwalaang tauhan, dapat kang magpaiwan para samahan ng kamahalan. Kahit alalay ko lang ang kasama ko, hindi naman ako matatakot na mag-isa. Gustong tumakas. Hindi ko hahayaang makaalis ka ng ganyan-ganyan lang. Nandyan lang sa malapit ang magarang bangka ni Shu Yuken. Kailangan kitang pigilan dito, para sabay nating panoorin ang nakakaaliw na palabas ng paglubog ng bangka niya. Nag-abala pa talaga ang manlolokong iyon na palamutian ang bangka. Para raw kunwari ay sobrang romantiko. Sa huling bahagi ng orihinal na kwento, palagi rin niyang ginagawa ang mga pautot na ito, para lang paiyakan sa tuwa ang hanggal na babaeng ito. Hindi ba niya alam na ang huli ng pagmamahal ay walang kwenta at mas mababa pa sa damo? Binibining Shu, masyadong maraming tao at mapanuring mata ngayon dito. Kamakailan lang ay muntik ka ng mapatay. Kaya hindi talaga ako mapalagay. Mas mabuting huwag ka na lang umalis sa paningin ko. Tama siya. Ang pagtatangka sa buhay ko noong nakaraang araw ay siguradong gawa ni Shu Yaxi. Wala nga lang akong ebidensya. Kung magpapadala ulit siya ng mga tao para saktan ako, ang manatili sa tabi ni General Shen ang pinakamagandang desisyon. Bakit hindi na lang tayo magpaiwan para samahan ng kamahalan? Ikaw ang tutugtog ng gukan. At ako naman ay makikipaglaro ng chess sa kamahalan habang nakikinig sa tugtog mo. Siguradong nakakaaliw din yon. Ano po ang sa tingin ninyo, kamahalan? Mas mabuti kung makakapagpaiwan siya para samahan ako. Tamang-tama, gusto ko pang marinig ang mga nasa isip niya. Siyempre, siya ang bida. Talagang sagad sa galing ang mga kakayahan niya sa sining. Nakaka-relax talaga pakinggan ang tugtog na ito. Maganda nga ang tugtog, pero para sa akin, walang kahit anong musika ang mas gaganda pa kaysa sa mga naririnig kong iniisip ni Shen yun. Mas nakakaaliw pa siyang pakinggan. Sa kanya ko lang narinig ang ganitong kagandang himig. Nasa malapit na bangka rin kaya siya. Mag-isa lang kaya siya nakasama ang alalay niya. O baka may kasama rin siya na tulad ko. Kamahalan, anong nangyari sa inyo? Kanina lang ay nag-uusap at nagtatawanan pa tayo. Pero nang marinig niyo ang tugtog, bigla na lang kayong natulala. Sigurado akong ang malanding si Shu Zaoyao ang tumutugtog niyan. Peste talaga, parang maltong ayaw tayong tantanan. Anong nangyayari? Bakit pinapasok ng tubig ang barko? Takpan niyo agad, paanong nangyari ito? Hindi niyo ba muna ininspeksyon ang barkong ito? Tulong, dali, may butas din ang sahig dito.
Pumili ako ng 10 pinakamagagaling na tauhan natin sa tubig, para batasin nila ang ilalim sa may unahan ng barko. Kapag nagkagulo na ang mga tao sa pag-aayos nito, at tuluyan nang nawalan ng balanse ang barko, sabay-sabay na aatakehin ng mga maninisid ang kabilang bahagi nito. Kaya sa isang iglap, siguradong lulubog ito. Mahal na hari, lumubog po ang barko ng prinsipe. Baka may mga mamamatay tao sa paligid, delikado po kung madamay tayo. Kaya pag-isipan niyo po itong mabuti, kamahalan. HMM. Nasa panganib ang tiyo ko, paano ako manonood lang, lumapit tayo. Nandyan naman si General Shen para protektahan tayo. Sa pagbagsak na ito ni Junyi, siguradong ubos ang dangal niya. Talagang hindi nasayang ang pagpunta natin ngayong gabi. Tama po kayo, kamahalan. Sisiguraduhin ko pong walang mangyayaring masama sa inyo. Sinasamantala niya lang ang pagkakataon para magpakitang gilas. Mabuti na lang at inutos ko sa mga tauhan ko na umatras agad pagkalubog ng barko. At huwag nang makipaglaban. Kung hindi, mahihirapan na silang makatakas kapag nakialam na ang mga bantay niya. Sa ugali niyang iyon, dapat ay walang awang pumapatay na siya. Pero bakit pinataob lang niya ang barko at walang pinatay? Baka naman alam na niya ang magiging malagim niyang kapalaran. Kaya iniiwasan niyang pumatay para makabawi sa mga kasalanan niya. Tingnan mo, yan ang tinatawag na karma. Puno ng kasamaan ng pangalawa mong kapatid. Dapat lang na makainom siya ng maraming tubig sa lawa para malinis ang maitim niyang budi. Marami pa namang iba riyan. Ganyan talaga sa mga lumang kwento ng pag-ibig. Palaging ganyan ang kahinaan ng bida. Kahit libo-libong beses pa siyang saktan ng lalaking iyan. Doon pa rin sa walang kwentang lalaki na yun ang bagsak niya, ni hindi na nga niya magawang tingnan. Ang kaawa-awang itsura ng Sam Iris sa kanya na si Shu Yu dyan sa tabi niya. Hindi ako pwedeng pumasok sa syudad. Ikaw ang pumili ng landas na yan. Nakaitim lahat ng mga maninisid na ipinadala ko. Sino ang mga nakakulay abong yan? Wala silang awa kung umatake. Talagang gusto nilang kunin ang buhay niya. Kamahalan, tingnan nyo. Nandito na ang mahal na hari. Ligtas na tayo. Dahil nandito ang mahal na hari, kahit gusto pang maghayganti ni Shu Chao Chao, hindi niya yan magagawa ng lantaran. Mahal na tiyo, huwag kayong matakot. Bumaba kayo at iligtas ang aking tiyo. Ang mga nakakulay abo ay ang mismong asasinong ipinadala ng mahal na hari. Lumapit ako sa pagpapanggap na ililigtas siya, para samantalahin ang pagbaba niya ng bantay. Tuluyan na siyang tapusin. Masama ito, ang kaligtasan ng mahal na hari ang pinakamahalaga. Kung hindi man natin siya mapatay ngayon, may bukas pa. Mahal na hari, mag-ingat kayo. Binibining Shu, umatras kayo papunta sa loob ng barko. Ang maiiklit manipis na kurbadong espadang iyan. Mga rebelde ito ng kaharian ng Rome. 3 taon na ang nakalilipas nang bumagsak ang kaharian ng Rome. At naubos ang kanilang maharlikang pamilya. Gustong maghayganti ng mga natitirang general sa kaharian ng Changqi. At ang tanging paraan ay ang patayin ng ating mahal na hari. Mga taga-Rome kayo, tama ba? Hindi naging madali ang pagtakas nyo noon. Bakit hindi na lang kayo humanap ng tahimik na lugar para mamuhay? Imbis na mag-aksaya ng buhay dito, tumahimik ka. Isang hamak na asong sunod sa Nyeren sa kapangyarihan. Paano mo maiintindihan ang aming katapatan sa aming hari? Asong sunod sa Nyeren, ayos lang nakutsain ako ng kaharian ng Changqi. Pero pati ba naman ibang bansa, ganyan ang tawag sa akin. Sikat na talaga ang reputasyon ko bilang isang taksil na opisyal. Dami mong Saturday. Ngayong araw, isasabay na namin ang ulo mo sa pagpugot sa batang hari. Mga natitirang suwail ng kaharian ng Rome. Ako pala talaga ang pakay ninyo. Kung malagay man ako sa panganib dito, habang may asasinasyon ding nagaganap sa kabila, tiyak na matataranta ang mga nakatalagang bantay. Ako mismo ang tatapos dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay patumbahin sila ng mabilisan. Kamahalan, mayroon po akong pampatulog na insenso. Kapag nasengot ito, manghihina ang buong katawan. Ito po ang panlaban. Inumin na po natin ito ng maaga. Kamahalan, huwag po, baka patibong ito. Sinabi na sa akin ni Shen yun. Inosente ang babaeng ito. Wala siyang dahilan para kampihan ng Rome. Inumin niyo rin ito. Tingnan niyo ang nangyari. Masyadong tuso ang mga tagagitnang kapatagan. Ayos lang, tingnan nyo, tinamaan din ng asong si Shen. Samantalahin na natin, patayin na natin siya. Wala naman akong ginawang masama sa mga taong ito.
Kasalanan to ng autor dahil ginawa niyang napakasama ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Kaya ang sama ng reputasyon ko, pati mga dayuhan, buwisit na buwisit sa akin. Tumatalab na ang lason sa kanila. Ibigay niyo agad ang panlaban kay Shenyon. Masusunod po. Ang galing naman ng timing ng usok na to. Hindi ko pa naiinom ang panlaban. Ngayon, wala na akong makita. Para na rin akong bulag nito. Nasa kanang bahagi sa unahan ng barko ang asong si Shen. Amoy sandalwood siya, patayin niyo siya. Napakarami ng mga natirang tauhan ng Rong na to. Ginagamit pa nila ang amoy ng sandalwood para matunton ako. Nanghihina na ang buong katawan ko ngayon. Kapag sabay-sabay silang umatake, hindi ko talaga sila kakayanin. Kamahalan, masyadong makapal ang usok, hindi tayo makasugod. Naisip ng mga kalaban na hindi nila kayo maaabot, kaya nagbago sila ng plano. Gusto nilang patayin si General Shen para pilayan ang puwersa nyo. Paano nangyari to? Nasa panganib ba si General Shen? Hindi naaabot kung aasa pa ako sa mga tauhan ko, kung umaasa ang mga kalaban sa amoy, kaya ko namang makinig sa mga tunog. Lumipat na siya sa kaliwa. Nakasalalay sa mga propesya niya ang kapalaran ko, kailangan ko siyang iligtas. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay siya. Kamahalan, tumahimik po kayo. Huwag kang maingay, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako takot sa magagaling na assassin. Ang nakakatakot ay yung mga assassin na handang mamatay. Ang lapit na ng pampam pero hindi sila tumatakas. Gusto talaga nilang magpatayan tayo. Nakakainis talaga itong pampatulog ni Xu Jiaojiao. Patay. Mahuhulog na talaga ako ngayon. Kahit gaano ka pa kagaling, talo ka pa rin ng pampatulog. Hay nako, Xu Jiaojiao. Ang pampatulog mo. Walang pinipili, damay-damay na. Mapapahamak talaga ako ng tuluyan sa'yo ngayon. Palem na. Sa pangarap kong maging makapangyarihan. Sino yan? Kamahalan. Talagang sumunod siya sa baba. Shen Yuan. Kamahalan. Kainin mo to bilis, panlaban yan sa pampatulog. Maraming salamat po sa pagliligtas nyo sa akin, kamahalan. Patawad. At nalagay pa ang buhay ninyo sa panganib dahil sa akin. Kahit mamatay pa ako ng paulit-ulit, hindi nito mapupunan ang kasalanan ko. Ang asong emperador na to, talagang lumusong pa sa tubig. Malamang naisip niya na mapapakinabangan pa niya ang tauhan na tulad ko. Kailangan ko siyang bulahin ng todo. Dapat magmukha akong naiiyak sa sobrang pasasalamat. Sa bagay. Nang mabasa ang asong emperador, bakat na bakat ang damit sa katawan niya. May kakaibang dating pala. Mas masarap siyang tingnan ngayon. Nakakabusog din sa paningin eh. Ang malamig ng ngiting yun. Ang pagiging uhaw niya sa dugo at pagiging malupit bilang isang hari ay kitang-kita talaga sa mga oras na to. Kamahalan, ubos na po ang lakas nila. Bumalik na po tayo sa barko, kamahalan. May mga buhay pa pong assassin. Ano pong gagawin natin sa kanila? Patayin silang lahat. Itapon ang mga katawan nila sa hukay. Kamahalan. Hindi po ba natin sila iimbestigahan? Mga bayaran silang hindi takot mamatay. Wala rin tayong mapapala kahit pilitin natin sila. Bakit pa natin sasayangin ang oras natin? Huwag kang tumingin. Kahit ako. Ayokong makita yan. Itong inosenteng si Xu Jiaojiao. Siguradong ilang araw siyang bangganggutan kapag nakita niya to, para sa bumagsak na kaharian ng Rong. Sila'y mga tapat at bayaning kaluluwa na mas piniling mamatay kaysa magpaalipin. Kahit na napunta ako sa katawan ni General Shen. Pero bilang isang modernong tao, hindi ko kayang hindi maawa sa mga nakakalat na bangkay na ito. Isang modernong tao ang napunta sa katawan ni General Shen. Kaya pala biglang nag-iba ang ugali niya. Kung hindi siya si Shen yun. Sino ba talaga ang kaluluwang nasa loob ng katawang iyan? Salamat sa pampatulog ni Xu Jiaojiao. Bumagal ang kilos ng mga assassin. Kaya madali natin silang napabagsak. Nahirapan din ng husto si General Shen. Tungkulin ko pong protektahan kayo, kamahalan. Hindi ko po inaangkin ang karangalan. Kamahalan, masyadong matapang ang amoy dito sa barko. Hindi na po makatagal si Binibining Xu. Nais ko po sana muna siyang ihatid pa uwi. Sige.
Pareho kayong nakagawa ng mabuti ngayong araw. Pagbalik ko sa palasyo, bibigyan ko kayo ng pabuya. Alam naming natatakot ka, kaya hindi mo na kailangang magbigay galang. Mabait ang kamahalan, hindi niya mamasamain ang kilos mo. Maraming salamat po sa pag-unawa, kamahalan. General Shen. Patawad, dahil sa sinindihan kong pampatulog, nawalan ka tuloy ng lakas. Kaya ka nahulog sa tubig dahil sa mga asasin. Ayos lang. Ginawa mo lang yun para protektahan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Tama lang na ibinigay mo ang lunas sa kamahalan. Ako lang talaga ang minalas. Buti na lang, nakonsensya ang buwisit na hari at tumalon mismo sa tubig para iligtas ako. Kaya quits na kami ngayon. Pansin ko lang, may mga ubaning matatanda sa mga asasin. May sarili rin naman silang bayan noon. Bakit ba sila kailangang ipitin ng ganito ng Chunky? Sadyang kinakain lang ng malakas ang mahina. Kahit na naaawa ka sa kanila, hindi mo pwedeng sisihin ang yumaong hari at ang kamahalan. Kung may makarinig sa iyong ibang tao, ituturing iyang isang malaking pagtataksil. Mabuti ang hangarin ko sa iyo bilang isang general. Ngunit mag-ingat ka pa rin sana sa iyong mga salita at kilos. Naiintindihan ko po. Maraming salamat sa paalala, General. Tatandaan ko po ito. Palpak tuloy ang plano. Mabuti na lang at makakapanood pa tayo ng mga ilawan. Nireserba ko ang pinakamagandang pribadong kwarto sa Yafang Pavilion. Kailangan ko talagang mag-relax ngayong gabi. General Shen. Pinapatawag po kayo ng mahalagang panauhin sa kwarto numero 3. Nakahanda na po ang masasarap na alak at pagkain. Kwarto numero 3, katabi ko lang yun ah. May masama akong kutob dito. Akala ko ay sinasamahan mo ang iyong pamilya. Napakaganda ng tanawin sa restoran na ito. Masyadong malungkot kung magkahiwalay pa tayo ng kwarto. Mas mabuting magselo-salo na lang tayo. Malungkot mukha mo. Wala namang empleyado na sa araw ng pahinga nila ay gugustuhing makasama ang boss nila. Bakit ba ang hirap magsaya ng mag-isa? Naging napakabuti ko naman sa'yo. Nang sagipin kita sa tubig, panay pa ang puri mo sa isip mo na ang gwapo ko. Tapos ngayon, nayayamot ka na sa akin. Sabi nila, mahirap daw basahin ang isip ng isang hari. Pero mas mahirap palang basahin ang isip mo kaysa sa akin. Shen yun, tikman mo itong sikat nilang putahe, at itong alak ng plum blossom. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Mula nang bumaba tayo sa bulwagan, palaisipan pa rin sa akin ang sinabi niya, na minanarol niya ang lahat kay General Shen. Libingan ng isang tao mula sa modernong panahon. Katawan pa rin ito ni Shen yun. Ngunit malino na ibang tao na ang kumokontrol dito. Kaya pala, sinapian na ng ibang tao ang kasalukuyang Shen yun. Napakalupit ng dating Shen yun. Isang demonyong walang awang pumuputol ng mga kamay at paa ng iba. Ngunit ang kaharap ko ngayon, ay naawa pa sa isang patay na assassin. Sa loob ng katawang ito, tunay ngang, napalitan na siya ng isang kaluluwang marunong makaramdam ng awa. Shen yun, masyado kang napagod ngayong araw. Huwag kang mahiya, kumain ka pa ng marami. Ang sarap naman tingnan nitong maanghang na manok. Sayang nga lang, hindi kumakain ng maanghang ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Sobrang mapagduda talaga ang emperador. Hindi ko pwedeng baguhin ang nakasanayan kong pagkain sa harap niya. Baka mabuking pa ako at lalo siyang maghinala. Ganito pala talaga ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Kumpara sa dating pagkatao nitong may masamang binabalak, mas gusto ko pa ang isang to na palihim lang akong sinusumpa. Hindi ko inasahang magtataksil ang bagong kasabwat na ito. May paninindigan ng mga mamamatay taong iyon. Masyado ba akong naging malupit nang itapon ko ang mga bangkay nila sa libingan ng mga dukha? Kapag ipinag-utos kong bigyan sila ng maayos na libing, iisipin kaya nilang naduwag ako. Kamahalan, kayo po ang anak ng langit. Nararapat lang pong parusahan ng ganyan ng mga kalaban. Kailangan nyo pong magpakita ng kapangyarihan at bagsik. Hindi kayo dapat magpakita ng awa. Kaya tama lang na itapon ng mga bangkay nila sa libingan ng mga dukha. Sira ulo. Pinatay mo na nga silang lahat tapos ngayon magkukunwari kang mabait at inosente. Aminin mo na kasing isa kang malupit na tiranong hari. Ganoon ba kahirap gawin yon? Kailangan mo pa talagang magpabango ng pangalan pagkatapos ng ginawa mo. May katwiran ka, Ministro Fang. Pagdating sa mga kalaban ng imperyo, kailangan kong maging walang awa. Napakasarap talaga ng maanghang na manok na ito. Sayang nga lang, ministro, at hindi ka kumakain ng maanghang. Wala ka talagang swerte pagdating sa masasarap na pagkain. Kung nasasarapan ka, edi solohin mo. Kailangan pa talagang magyabang. Sa oras na mag-day off ako, hahanap talaga ako ng sikat na restoran. At lalamon ako ng sandamakmak na maanghang na pagkain. Nakakabwisit talaga. Habang pinagmamasdan ng mukha niyang gustong-gusto ng kumain pero kailangang magpigil. Bigla atang gama ng pakiramdam ko. Mula pa po pagkabata, hindi na talaga sanay sa maanghang ang abang lingkod nyo. Para lang hindi masira ang imahe ng orihinal na may-ari ng katawang to na hindi kumakain ng maanghang. Magtitiis ako. Sinadya talaga to ng mapang-asar na boss kong to. Tungkol pala sa prinsesa ng kabilang kaharian. Nakapili na ako ng ipapakasal sa kanya.
Sino pong prinsipe ang napili nyo, kamahalan? Ang ikawalong tiyuhin, si Prinsipe Gong. 35 taong gulang na siya at seryoso sa buhay. Maagang namatay ang kanyang asawa at hindi na muling nag-asawa. Isa lang ang anak niyang babae. Kaya hindi magiging kaawa-awa ang prinsesa kapag ipinakasal natin sa kanya. Bagay, mukha mo. Isang 17 taong gulang na maharlikang prinsesa. Ipakakasal sa isang 35 taong gulang na biyudong tito na may 9 na taong gulang na anak. Mas pipiliin pa yata niyang magpakasal sa isang batang general. Tiyak na magwawala sa galit ang prinsesang iyon. Kasal ito ng mga maharlika. Pangkaraniwan na ang matandang lalaki na may batang asawa. Anong problema roon? Di hamak na mas mahina ang bansang Nanao kaysa sa Tianqi. Isang malaking biyaya na ang maipakasal siya sa tiyuhin ng emperador. Sa huli, kailangan pa rin niyang sundin ang utos ko. Ang mga parol na ito. Parang mga palamuti lang tuwing bagong taon sa modernong panahon. Kung hindi na talaga ako makababalik sa dati kong mundo. Kahit papaano, makikita ko pa rin dito ang mga nakasanayan kong tradisyon. Ganoon na lang pala ang pangungulila niya sa pinanggalingan niyang mundo. Ang kaluluwang ito mula sa ibang mundo. Anong klaseng napakagandang buhay kaya ang naranasan niya noon? Bili na, huwag ninyong palampasin ito. 5 barya para sa isang singsing, kung ano ang mahuli ninyo, sa inyo na. Masyadong mataas ang pagkakabit ng parol na ito. Kahit ilang dosenang singsing ang ihagis, hindi pa rin matatamaan. Baka kapag bumili pa ako ng marami, malugi ka lang. Kaya kung bibili lang ako ng isa, baka sakaling mas kaunti ang malugi sa iyo. Ginoo, swertehan lang po ang larong ito. Kung magaling kayo, kahit makarami pa kayo, kunin nyo lahat. Nandito ako hindi para kumita, kundi para magkasiyahan tayo. Kung ganoon, bigyan mo ako ng 10 singsing. Napakadulas ng mga singsing na ito. Pulos pabilog at nakahilig ang mga patungan na dapat asintahin. Marami na ang gumastos dito pero umuwing luhaan at walang dala. Napakagulang talaga ng negosyanteng ito. Dahil sa pambihirang husay at memorya ng katawang ito. Sa ganitong laro na puro lakas at tamang tansya lang ang kailangan. Sisiw na lang ang pagpapatama sa lahat ng ibabato ko. Aba, tumama lahat. Napakagaling niya, isa siyang dalubhasa. May ginawa ka ba sa mga singsing ko? Ikaw ang nag-abot sa akin ng mga singsing na yan. Daan-daang mata ang nakatingin sa atin, sa tingin mo nandaya ako. Suriin mo ng maigi, tapos hayaan mo akong ituloy ang paghagis. Sige na, sa iyo na ang mga nahuli mo. Huwag mo na ihagis ang natitirang 5 singsing na yan. Ibabalik mo ang pera ko. Aba, hindi yata maaari yan. Ikaw pa nga ang nagpumilit na bumili ako ng marami, di ba? Ngayon umaatres ka na sa laro. Sa pagdinegosyo, gusto mo ikaw lang ang kumikita. Bawal manalo ang mga customer. Ang laki na ng kinita mo kanina. Ngayong nakakita ka ng magaling, ayaw mo nang magbenta. Ikaw ang gumawa ng mga patakaran dito. Masyado kang piken. Patawad po, Ginoo. Maliit na negosyo lang po ito. Hindi ko po kayang malugi ng ganito. Huwag nyo na pong bawiin ang bayad. Kunin nyo na po ang lahat ng parol. Maawa na po kayo, palagpasin nyo na po ako. Hindi ko na itatapon ang mga natitirang singsing. At hindi ko rin kukunin pabalik ang pera ko. May itatanong lang ako sa'yo. Sa patakaran mo, karamihan ng mga tao ay umuuwing bigo. Gumagastos sila pero hindi man lang sumasaya. Sino pa ang babalik dito? Paano uunlad ang negosyo mo kung hindi mo sila pinaparanas ng panalo? Kung gusto mong tumagal ang negosyo mo, dapat may garantisadong premyo kang ibinibigay. Kailangan mo ring mag-ingat sa mga umuupa ng magagaling para ubusin ang lahat ng paninda mo. Kaya magdagdag ka ng patakaran na may limitasyon ng makukuha ng bawat isa. Kapag may sigurado na silang makukuha, siguradong hindi magrereklamo ang mga customer. Sa bagay, may punto po kayo. Salamat po, kuya. Ang buti po ng puso ninyo. Siguradong aasenso kayo balang araw. Aasenso. Wala na akong mararating pa. Makapanatili lang na nakakabit ang ulo ko sa leeg ko, kontento na ako. Matagal ko nang naririnig ang talino ni General Shen, at totoo nga ang mga usap-usapan. Napadaan lang po kami at nakinood sa gulo. Ang ganda naman ng parol na yan. Mayroon sana akong pakiusap. Maaari ko po bang bilhin ito mula sa inyo, Ginoo? Ayun, huwag kang makulit. Hindi dapat inaagaw ng isang maginoo ang paborito ng iba. Kukuha na lang si kuya nung parol na may tagak para sa'yo. Nang maisip kong malapit na siyang piliting ipakasal sa isang biyudong prinsipe para maging madrasta. Kaunti na lang ang natitira niyang kalayaan. Masama bang bigyan siya ng kaunting kaligayahan ngayon? Hayaan mo na, bisita natin mula sa malayo si kapatid na Siyangguan. Masyadong makitid ang utak kung pagtatalunan pa natin ang ganitong kaliit na bagay. Kuya Shipei, itong si General Shen, ay napakabuti naman talaga ng ugali. Yung mga nagsasabing malupit at walang awa siya, ay naiinggit lang sa posisyon niya at nagkakalat ng chismis. Huwag kang magpadala sa nakikita mo lang. Alam niyang hindi siya lugi kapag nakisama siya sa atin ng maayos. Nagbibigay lang ng kaunting limos ang nasa itaas sa mga nasa ibaba. Ayaw niya lang bumaba sa level natin para makipagtalo sa mga hamak na tao. Pero hindi ibig sabihin niyan ay mabait siyang tao, HMPH. Kuya naman, puro ka lang masamang
hinala. Mabuti ang pakikitungo niya sa mga tao tapos sasabihin mong naglilimos lang siya sa mga langgam. Basta kapag may pinagdudahan ka na, kahit anong gawin ng tao, masama na para sa'yo. May patunay ako na hindi talaga siya mabuting tao. Huwag mong isipin na porket binigyan ka niya ng mga parol ay mabait na siya. Ayun, tandaan mo ang misyon mo. Lumayo ka na sa kanya simula ngayon. Sabihin mo kay Consort Lee na hindi na niya kailangang mag-abala pa sa mga pampalakas. Ang kusina ng palasyo na ang bahala roon. Napakalamig talaga ng pakikitungo niya. Ginagawa na ni Consort Lee ang lahat, dapat man lang ay may isukli siya. Siya ang pinakakarapat dapat sa loob ng harem. Kung magtatagumpay kayo, makakahinga rin ako ng maluwag. Lalo pat napakaasikaso niya kay Xu Jiaojiao. Kung gayon, pagbibigyan ko ang kagustuhan niya, makabubuti ring buhayin muna ang batang iyon. Nabali na ang propecia. Pagpupugay, mahal na hari, kailan po ninyo balak bigyan ng opisyal na titulo si Ayon, mahal na hari? Tamang-tama ang pagdating mo, Haring Chi. Napakasigla ng prinsesa kaya hindi siya babagay sa loob ng harem. Pinag-usapan na namin ito ni General Shen, at nagpa siya kaming ipakasal siya kay ikawalong tiyo, para maging opisyal na asawa ni Prinsipe Gong. Payapa naman sa mansyon ng aking tiyo. Siguradong hindi aapihin ng prinsesa kapag doon siya napangasawa. Ang pagiging asawa ni Prinsipe Gong ay talagang mas malaya kaysa makulong sa harem. Baka mas magandang pagpipilian nga iyon para kay Azu. Tungkol po sa inyong alok, mahal na hari, kailangan ko po muna itong pag-usapan kasama ng mga sugo. Kuya, hindi naman tayo nagmamadali sa kasal. Inis ka ba talaga na nakikita akong walang ginagawa? Kagagaling ko lang sa mahal na hari, hindi mo na kailangang pumasok sa palasyo. Ikaw ay magiging asawa na ni Prinsipe Gong, ang pangwalong tiyuhin ng ating kamahalan. Ilang taon na ba siya kung ganoon? 35 taong gulang. Ano? Ito ang naging desisyon ni Nakamahalan at General Shen matapos nilang mag-usap. Yun, kahit na mas matanda siya. Hindi naman siya pahuhuli pagdating sa kakayahan at hitsura. Ayoko nang marinig yan mula sa'yo. Ang lilian ng mapusyaw na asul na damit, si Shangguan Ling ang nagtatago sa likod ng mga batuhan. Mahal na prinsesa, dinala mo ba ako rito para bigyan ng babala? Bakit kinailangang makipag-usap ni General Shen sa kamahalan? Para ipamigay ako. Sa 35 taong gulang na si Prinsipe Gong, mahal na prinsesa, kagustuhan ito ng kamahalan. Hindi ba sinabi sa'yo ni Prinsipe Chi ang dahilan? Bakit kailangan si Prinsipe Gong pa? Sa edad kong ito, gagawin pa akong madrasta ng isang 9 taong gulang na bata. Prinsesa, mas madaling maging asawa ng prinsipe kaysa maging asawa ng hari kung ipapakasal ka sa ibang bansa. Kaya mo ba talagang harapin ng mag-isa ang malupit na labanan sa loob ng palasyo? Tingin mo ba nagagalit ako dahil nawala sa akin ang posisyon bilang asawa ng hari? Wala akong pakialam sa posisyong yun. Yun. Maraming tao ngayon. Huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng iba at isipin nilang walang modo ang prinsesa ng kaharian ng Nanaw. Huwag kang mag-alala, kuya. Kahit sino pa ang kumausap sa akin, respetuhin ko sila at kakausapin ng maayos. Binabati kita, mahal na Prinsipe Gong. Siya ba si Prinsipe Gong? Isa lang pala siyang pangkaraniwang lalaki. Ang kapal naman ng mukha nilang sabihin na bagay kami. Napakakisig niya. Malayong malayo sa hitsura ni Prinsipe Gong. Nabalitaan kong nandito rin daw ang mapapangasawa niya. Gusto ko sanang makita kung sino siya. Matamis nga ang alak na ito, pero hindi ka sanay uminom. Bawasan mo ang pag-inom. Hanggang kailan ko pa ba titiisin ng mga sermon ng mahal na kuya? Yefeng. Talaga bang mag-isa na lang akong maiiwan sa dayuhang lupaing ito? Mahal na prinsesa, nandito na po sila. Iyon pala ang panganay na binibining Shu. Hindi ba't sila ang magkapatid na nagligtas sa akin sa eskinita? Bakit kaya sila narito at nagbabantay sa ama? Ano kaya ang katayuan ng binibining iyon sa kabila? Siya ang prinsesa ng kaharian ng Nanaw, ang magiging asawa ng Prinsipe Gong. Kaya pala itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan noong araw na iyon. Napakasensitibo ng kanilang katayuan. Tunay ngang hindi ito dapat ibunyag ng basta-basta. Siya pala ang mapapangasawa ni General Shen. Pero may nakakaintriga pa siyang ugnayan kay Prinsipe Yi. Namamangka siya sa 2 ilog. Karapat-dapat ba talaga siya para kay General? Nang hindi nakuha si Prinsipe Yi, kay General Shen naman siya kumapit. Pati ako'y naiinggit sa ganyang klaseng swerte. Ajun. Maraming mata at tainga rito. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Niyaya akong makipagkita ng kamahalan. Ano naman kaya ang kailangan niya sa akin? Maging ito man ay para tapusin ang aming ugnayan o para ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Mas mabuti na ring pag-usapan at linawin ang lahat. Kakaiba ang ikinikilos ni Xu Jiaojiao. Bigla siyang umalis sa kalagitnaan ng piging at hindi pa rin nagpapakita si Prinsipe Yi. Huwag mong sabihin. Palihim silang magkikita. Mahal na prinsipe, nasa loob ba kayo?
Binibining Shu, ipaubaya mo na sa akin ang taong ito. Bumalik ka na agad at hanapin si General. Hindi. Hindi posibleng ipapatay ako ni General. May gamaya lang ng kanyang sulat para patayin ako. Huminto ka. Kung hindi ka pa aalis, parating na ang mga gwardya. Kahit tubuan ka pa ng pakpak ay hindi ka na makakatakas. May oras pa para umatras. HMPH, akala mo ba'y tanga ako? Malayo tayo sa lugar ng piging. Papatayin ko siya, magpapalit ng damit at tatakas makakaabot pa ako. Ginoong Shen, saka na ako magpapaliwanag pagbalik natin. Napakalakas ng loob mong magtangkang pumatay sa loob ng palasyo bilang isang general. Labis itong nakakapukaw sa aking kuryosidad. Magkano ba talaga ang ibinayad sa iyo ni Binibining Zhu para unahin mo ang pera kaysa sa buhay mo? General Shen, kung gusto mo siyang mabuhay, pakawalan mo ako. General, sugatan kayo. Patawarin niyo po ako, kasalanan ko ito. Buisit, ang sakit talaga. Galos lang ito, hindi malala. Napabagsak ko na ang salarin. Walang makakaalam nito sa mga bisita sa piging. Pumunta tayo ng lihim sa pagamutan. Pakiusap, gamutin mo ang mga sugat ng tauhan ko. Ako na ang bahala sa sugat ko sa balikat. Hindi nyo na ako kailangang intindihin. Kailangan kong maghubad para magamot ang balikat ko. Hindi pwedeng mabunyag ang lihim ko na isa akong babae. Kahit gaano kahirap, kailangan ako lang ang gumawa nito. General Shen, nandito ang mahal na hari para bisitahin ka. Shen yun, malala ba ang sugat mo? Bakit ang bilis namang makarating ng mahal na hari? Kung nahuli lang siya ng kaunti, naayos ko na sana ang lahat, dagdag abala pa siya. Hindi na kailangan ng formalidad. Mga kawal, tawagin agad si Dr. Leo, kamahalan. Sobrang selen ko po kasi sa katawan. Hindi ko po kayang may lumalapit o humahawak sa akin. Hindi mo nga mayangat ang kanang braso mo. Paano mo gagamutin ang sarili mo gamit ang isang kamay? Wala na ang mga magulang ng orihinal na nagmamay-ari ng katawang ito. Kaya gagamitin ko na lang ang yumaong lolo bilang palusot. Noong bata pa ako, si lolo rin ang gumagamot sa akin. Mas mabuti pa po, kamahalan, na ipatawag nyo na lang si Xu Jiaozhou. Dahil balang araw, magiging kapamilya ko rin naman po siya. General Shen, bakit hindi pa ginagamot ang sugat mo? Siyempre, hinihintay kita. Ginagamit niya ba ang sugat niya para mapalapit sa akin? Ang corny. Nakakadiri, pero para hindi mabunyag ang pagkatao ko, kailangan ko lang ituloy ang pag-arte. Kamahalan, malalim na po ang gabi. May maaga pa po kayong pagpupulong bukas. Bumalik na po kayo sa palasyo para makapagpahinga. Sige na, mahal na hari, umalis na kayo. Tapos na ang palabas, huwag na sana siyang tumambay pa rito. Sige, kung iyan ang nais mo. 2 araw ka munang huwag dumalo sa pagpupulong. Manatili ka muna sa pagamutan ng palasyo. Hindi niya kayang itago ang sikreto ng baguhang iyan ng matagal. Kusa rin siyang mabubuko kalaunan. Hindi ko huhuberan ng baraw ko. Gupitin mo na lang ang damit sa paligid ng sugat ko. Grabe na ang sugat mo pero hindi ka man lang dumaing. Ang galing mo talagang magtiis, General Shen. Sobrang sakit. Pero hindi. Ako pwedeng gumawa ng ingay. Pangalawang beses mo na akong iniligtas ngayong gabi, General. Nagtataka lang ako. Pinapanta mo na si Belo, pero bakit kailangan mo pang sumunod dito? Pag-alis mo kanina sa handaan, nawala rin ang prinsipe ng Yi. Naisip kong baka may pinadala siyang mensahe. Nang bumalik siya nang wala ka, natakot akong baka napahamak ka na. Ang sulat na yun ay galing nga mismo sa prinsipe. Kumusta naman ang pagsusulat ng nakababata mong kapatid? Napakagaling niya. Kahit kopyahin niya lang ito, aakalain mong totoo. Hindi siya kamahal-mahal para patuloy mong isipin. Kung ipagpipilitan mo pa rin, ikaw lang din ang masasaktan sa huli. Umaasa sa taong walang pakialam, tapos niloloko lang ang sarili. Nakakasuka naman ang ganitong klaseng kwento ng pag-ibig. Tanda ko na. Huwag babasay ng sugat, bawal ang alak, at bawal ang maanghang. Bumalik ka bukas para mapalitan ang gamot. Kung susubukan kong ayusin ang kwentong ito, hindi masasayang ang pagod ko. Kagabi ka lang nasugatan. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Piliin mo na lang ang mga walang kwentang ulat tapos itapon mo na. Kumpara sa dati na malupit at walang awa, mas nakakaaliw ang ugali ni Shen Yun ngayon. General Shen.
Ito po ang sabaw na pinahanda ng mahal na hari, sabaw ng manok na may pulang details para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa kabaitan ng mahal na hari. Inumin niyo na po habang mainit pa para manumbalik ang inyong lakas. May konsensya rin pala ang asong hari na to. Mabuti naman at may na pala ang pagtatrabaho ko para sa kanya. Sa salita ka lang nagpapasalamat pero sa isip mo, minumura mo akong asong hari. Nakilala na natin ang mga sumalakay kagabi. Sila ay mula sa hukbong Yulin ni Marquis Zhang Yi. Umamin siyang hindi niya may sakmura ang pag-upo mo sa mataas na pwesto. At alam din niyang hindi kanya matatalo, kaya binalak niyang patayin ang mapapangasawa mo para makaganti. Kalokohan ng dahilang yan. Malamang ay may hawak na alas si Xu Yaxi laban sa kanya. Walang basehan at mahirap paniwalaan ang rason na yan. Hindi itataya ng isang opisyal ang kanyang kinabukasan para lang dyan. Tiyak na may malalim na dahilan sa likod ng pagpatay. Sa tiwala ng kamahalan, hindi po sasama ang loob ng inyong abang lingkod. Kunwari mabait, pero naghahanap lang pala ng magagamit na tao-tauhan. Ganyan talaga ang galawan ng mga hari mula pa noon. Alam mo sa sarili mo kung paano ang turing ko sa'yo. Ganito pala kasama ang pag-iisip ng isang hari. Dinig na dinig ko ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Kahit sa pagdadahilan, gusto pang gamitin ang pagbasa sa isip para makalusot. Dalhin mo ang gamot na ito sa sugat. Ipahid mo at mabilis iyang tatalab. Kapag tapos mo nang ayusin ang mga ulat sa himpilan, umuwi ka na at magpahinga. Nabalitaan kong nasugatan ka raw. Dala ko ang pambihirang gamot ng Nanaw, ang tabletang Juyuan. Papabilisin nito ang paggaling mo. Isang $5 lang ay manunumbalik na ang lakas mo. Hindi ito nabibili kahit saan. Huwag mo itong ipamimigay kung kani-kanino. Tinatanggap ko po ang inyong kabaitan, mahal na prinsesa. Hindi naman po malala ang sugat ko. Huwag na lang sayangin. Ganoon ba? Ibig bang sabihin ay bawal akong pumunta rito? Nakuha mo ang sugat na yan dahil sa pagliligtas kay Xu Jiaojiao. Napadaan lang siya noon. Masyado siyang nagpanik. Kung palihim sana siyang humingi ng tulong. Na-corner sana ang mga mamamatay tao at hindi ka nasugatan. Bata pa lang siya nang mawalan siya ng tunay na ina. Hindi rin siya paborito sa pamilya nila. Kaya natural lang na maging matatakutin siya. Ganoon pala kahirap ang kalagayan niya. Kunin mo na, bilang pambayad utang na loob ko sa iyo noong nakaraan. Jiao, nalaman kong tinambangan ka raw kagabi. Siguradong natakot ka. Maraming salamat po sa pag-aalala, mahal na prinsipe. Kung wala naman po kayong mahalagang sasabihin, maaari na kayong umalis. Hindi maganda kung may makakita sa ating dalawa na patagang nagkikita. Jiao. Itigil na natin ang pag-aaway na ito, pwede ba? Ayokong makita kang magpakasal sa iba. Gusto mong makigata ako sa iisang asawa. Kay Shoyuka na walang ginawa kundi apihin ako simula pa pagkabata. Hindi ko kailanman matatanggap yan. Totoo nga bang inapi ka ni Yaxi? Maaaring naging mahigpit lang talaga ang ginang ng duke. Pero ni minsan, hindi ka itinuring na kaaway ni Yaxi. Hindi ka man lang naniniwala sa mga sinasabi ko. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Aba, natuto ka na palang talikuran ng prinsipeng ito ah. Totoo nga ang kasabihan, nakakahawa ang masasamang impluensya. Basta't makagawa ng malaking kasalanan si Shenyun at maparusahan ng kamatayan. Usaring mababawalang bisa ang kasunduan sa kasal na ito. Ginoo, mapait po ang gamot na ito. Minatamis po ito na ginawa ni Ying Chun. Kainin niyo po pagkatapos niyong uminom. Mukhang may malalim po kayong iniisip. Sabihin mo na ng diretsahan kung ano yan. Baka sakaling matulungan pa kita. Sa tingin ko po, kahit kayo ay hindi ito kayang lutasin. Mukhang may kinalaman na naman iyan kay Prinsipe Yi. Sa tuwirang salita, masyado ka lang talagang walang ginagawa. Kung wala ka na rin lang mapagkaabalahan, bakit hindi ka na lang magtayo ng sarili mong klinika? Mas mabuti pang makapagligtas ka ng maraming buhay kaysa mag-aksaya ng oras dito. Kayang-kaya ko pong manggamot, pero wala akong kaalam-alam sa pagnenegosyo. Wala ka palang alam sa kwenta. Kung malugi ka man, akong general mo ang ako sa lahat ng gastos. Nakakahiya naman po para sa akin kung ganoon. Kapag kumita po ang klinika balang araw, hahatian ko kayo o kaya naman ay bibigyan ko kayo ng mga magagandang gamot. May punto po ang sinabi nyo, Ginoo. Kanina lang po, nilapitan ako ng prinsipe para hingin sa kamahalan na ipawalang bisa ang kasal namin. Pero iniiwasan niyang pag-usapan ng sitwasyon ng nakababata kong kapatid. Saan kayo nagkita? Sa kusina po ng panggagamutan ng palasyo. Mabuti na lang po at walang ibang tao roon kanina. Sa kusina. Kung gayo'y pakiusap, maaari mo bang suriin ang gamot na ito para sa akin? Masyado lang po kayong nag-aalala, Ginoo. Walang lason ng gamot. Kung gusto man po niya kayong saktan, hindi niya po ito lalagyan ng lason sa mismong gamot na ipinagluto ko. Dahil ako po ang magiging pangunahing sospek kapag nagkagayon. Hindi siya manglalason ng ganoon kagarapol.
Siguradong may iba siyang ginawa. Unang-una, matagal ka na niyang binabalewala. Bakit naman siya pupunta sa panggagamutan ng palasyo sa kalagitnaan ng araw para lang makipagbalikan? Kung gusto talaga niyang makipag-usap, dapat ay ginawa niya yon sa kalagitnaan ng gabi kung kailan tahimik ang lahat. Kung talagang hindi mapanatag ang loob niyo, General. Kaya ginawa ko ito para sa'yo. Kahit may problema pa ito, sabay tayong mapapahamak. Ngayon, panatag na po ba kayo? Huwag niyo po kasing laging isipin na masama ang hangarin ng ibang tao. Totoong-totoo po. Pagkatapos uminom ng isang lagok ni Binibining Shu, saka lang nawala ang hinala ni General Shen. Huwag po kayong mag-alala, mahal na prinsipe. Ang inuming Chunfeng na ito ay walang epekto kung iinumin ng mag-isa. Kailangan itong sabayan ng isang kakaibang insenso bago umepekto. Basta't hindi nalalapit si Binibining Shu kay General Shen, magiging maayos po siya. Maghanap ka ng magbabantay kay Shu Jojo. Sa panig naman ng prinsesa, gawan mo agad ng paraan para papuntahin siya kay Shen Yun. Ang lalaking yun na si Prinsipe Dong ay gusto pa akong ayain mamasyal sa lawa. Sabihin mo na lang na may sakit ako. Mahal na prinsesa, sinabi po ni General Shen na napakabisa raw ng payeldores ng huyuan. At gusto niya raw bilhin ng malaking halaga ang recipe nito. Lumala raw ang sugat niya at sobrang sakit nito. Hindi raw po sapat yung isang kahon na binigay ninyo. Ang payeldores ng huyuan ay isang sikretong gamot at walang recipe. Pero pwede ko siyang padalhan ng isa pang kahon. Kunin mo na, pupunta tayo sa pagamutan ng palasyo para bisitahin si General Shen. Mahal na prinsesa, dahan-dahan lang po kayo sa paglakad. Baka po kayo madapa. Pinaalalahanan mo pa kung huwag madapa. Tapos ikaw pa itong nadapa dyan. Pumunta ka na agad sa pagamutan ng palasyo para ipagamot yan. Baka magkapeklat pa yan. Prinsesa, parang may kung anong bagay po kanina, na biglang tumama sa paa ko. Wala namang ibang tao sa paligid ah. Tingin ko ay nag-iilusyon ka lang dahil sa pagkadapa mo. Shen Yun, hindi naman pala lumala ang sugat mo. Bakit mo inutusan ng batang yunuko na ipatawag ako? Hindi ka naman nasugatan pero nalinlang akong pumunta rito. Nahihilo ako, may mali dito. Isa itong sunod-sunod na bitag na pinlano para sa akin. Nahihilo ka ba? Tatawag ako ng manggagamot para sa'yo. Namiminsala ang mga pirata sa bayan ng Shuyan. Ang tagal na, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila napupuksa. Wala man lang bang mapapakinabangan sa mga bagong opisyal ng militar. Kamahalin, isa po itong Jadeng Yanshui. Mainit ito kapag taglamig at malamig naman kapag tag-araw. Nakakapagpakalma ng isip. Napakamaalalahanin sa lahat ng bagay. Ilan kaya ang nakakapansin sa tinatago niyang ambisyon? Hindi pa ito ang oras ng kanyang kamatayan. Makikisakay muna ako sa pagpapanggap niya. Papasukin muna si Consort Huang. Nabanggit ni Ginoong Shenyo na ang doktor ng militar na si Xu Jiaojiao ay matibay ang buhay at mahirap patayin. Ang mga bangkay mula sa pag-atake noong pista ng parol. May mga marka ng karayom sa kanilang mga mahahalagang bahagi ng katawan. Hindi pa niya oras. Kaya ipagpapatuloy ko ang aking pagpapanggap. Sinasabi sa propesya na makukuha niya. Ang lihim na aklat ng martial arts ng Tianzhou, hindi ko alam kung kailan ito magkakatotoo. Kamahalin, may karanasan po ako sa pagpuksa ng mga tulisan. Kung pagkakatiwalaan po ninyo ako, handang-handa po akong pasanin ang inyong mga alalahanin. Siyempre, malaki ang tiwala ko sa iyo, Tiyo. Kaya lang, ang natamo mong panloob na pinsala kamahalin, may masamang balita po. Nakita po ng mga tagapaglingkod na pumasok ang prinsesa sa silid ni General Shen. Magkayakap po silang dalawa, at isinara pa po ng general ang pinto. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ganyang klase ng tao si General Shen. Sa takot na nakita ko sa tagapaglingkod na naglilinis, sigurado akong hindi siya maglalakas loob na magsinungaling. Kamahalan, ang prinsesa ng Nanaw ay ang magiging asawa ng iyong ikawalong kapatid, at si General Shen naman ay ang iyong pinagkakatiwalaang kanang kamay. Kapag lumabas ang iskandalong ito, baka masira nito ang reputasyon ng ating dalawang bansa. Hindi ko pa ito nakikita ng sarili kong mga mata, kaya huwag muna tayong gumawa ng conclusion. Katanyagan at kayamanan ang hanap ni Shen Yun. Hinding-hindi niya gagalawin ng prinsesa para lang sirain ang sarili niyang kinabukasan. Ang nangyaring eksena ngayon, malinaw na plinano ito ng doktor ng militar para palabasin siyang taksil at walang utang na loob. Naghanda pa talaga siya ng napakaraming manunood ng maaga. Kung pipilitin ko siyang protektahan, kahit gaano pa siya katapat, mahihirapan pa rin akong iligtas siya. Kamahalin, kung talagang ginawa ito ni General Shen, hindi na siya karapat-dapat na maglingkod pa sa inyo. Tama, dito nga. Ako, at ang hanggal na asnong tulad mo.
Ay seryoso pa palang naglalaro ng Ahid Race dito. Naglalaro lang pala ng Ahid Race, bakit napakalandi ng ngiti mo kanina? Mahal na hari, bakit hindi po kayo nagpasabi na darating kayo? At nagdala pa po kayo ng napakaraming bantay. Kahit si Haring Yi ay isinantabi ang nakaraan at personal na pumarito. Labis po akong nagulat. Sabi ko na nga ba, ikaw ang nag-isip ng maruming bitag na ito. Puro kademonyuhan talaga ang laman ng isip mo. Sa hina ng utak mong yan, akala mo ba kaya mo akong pabagsakin? Sana ako na lang ang kinalaban mo. Bakit kailangan mo pang idamay ang mga inosenteng tauhan ko? Para lang makaganti, sinira mo pa ang reputasyon ng prinsesa. Bukod sa magkapatid na Shu, lahat kayo ay mga walang kwenta at maruruming tao. Mayaman nga ang pamilya nyo, pero sagad naman sa buto ang kabulukan ng pagkatao ninyo. Kapag hindi kita nasipa pababa sa pagiging bida ng kwentong ito, huwag mo na akong tawagin sa pangalan ko. Paanong naging si Chow Chow? Malinaw na nagpadala ako ng mga magbabantay. Bakit hindi umepekto ang lason kay Shen Yun? Nakasara ang pinto, paano nakalabas si Shangguan Yun? Talagang hindi niya ako binaygo. Habang may pinag-uusapan kami ng aking tiyuhin, may bigla kaming natanggap na ulat. Sinasabing ikaw at ang prinsesa ng Timugaw ay magkasama sa iisang silid ng kayo lang dalawa. Napakalaking kalokohan. Siguradong gusto ng taong ito na palabasin akong taksil at walang kwenta. Nakikiusap po ako, paimbestigahan nyo itong mabuti, kamahalan. Ako po ang kanina pa nasa loob ng silid, kamahalan. Isinara ko lang po ang pinto para hindi namin marinig ang ingay sa labas. Kung may relasyon nga po ang prinsesa at si General Shen, bilang mapapangasawa niya at magiging ginang ng mansyon ng general, papayag ba naman akong manahimik na lang? Huwag kang mag-alala, Shen Yun. Ako ang mismong aayos ng gulo na ito para sa'yo. Sino ang nagparating ng ulat na iyon kanina? Nakita po mismo ng mga especially iyan na ininom niya ang gamot at nilanghap ang insenso. At wala ng paraan para manatili siyang gising. Siguradong kumuha si Jiao Jiao ng gamot pampasuka. Kaya sinadya nilang magpakita ng kalapitan ng prinsesa at isara ang pinto. Isa lang palang palabas ang lahat para malinlang ang ating mga especially iya. Hindi kaya. Tinulungan siya ni Jiao Jiao. Dahil ba galit siya na ginamit ko siya, kamahalan. Totoo po, nakita ko mismo ang prinsesa na pumasok sa silid. Totoo namang nagpunta ang prinsesa para magdala ng gamot, pero umalis din siya agad pagkabigay nito. Pero kitang-kita ko po na isinara ninyo ang pinto. Hanggang ngayon ba naman, nagagawa mo pa ring man-Ira? Sabihin nyo nga sa akin, bukod sa yun ukong ito, sino pa ang makakapagpatunay na kaming dalawa lang ng prinsesa sa iisang silid? General, kumalma po kayo, si Xiao Fazi ang nag-utos sa amin na bantayan ang pinto. Umalis po siya para mag-ulat habang kami naman ay nagbantay at walang sino mang nakapasok o nakalabas. Siya ang nanira sa iyo, Xiao Fazi. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Ako mismong general ang sisiguro na mabubuhay ka. At hindi ako maghihiganti pagkatapos. Walang nag-utos sa akin. Sadyang hindi ko lang naisip mura ang pagmumukha mong hayop ka. Si Ginoong Jiang ay buong pusong naglingkod para sa bayan. Pero siniraan mo siya na nagnakaw daw ng pondo para sa sakuna, kaya siya nagkasakit at namatay habang ipinatapon. Dapat ka lang tamaan ng kidlat sa kasamaan mo. Marami nga talagang lumang kasalanan ng orihinal na may-ari ng katawang ito pagdating sa paninira sa kanyang mga kalaban sa politika. Kahit na namatay si Ginoong Jiang sa kamay ng ministro ng mga pagawaing bayan, ako pa rin ang sasalo sa sisi ng alitan ng mga paksayon. Desidido ang yunukong ito na isakripisyo ang buhay niya para protektahan ang kanyang amo. Nanghihinayang lang ako at hindi kita nakaladkad papuntang impyerno kasama ko, para pagbayaran mo ang ginawa mo kay Ginoong Jiang. Dati, nakita ko siyang nagsusunog ng papel para kay Ginoong Jiang. Kaya nagpakita ako ng kaunting kabaitan sa kanya. At ngayon nga ay napakinabangan ko rin yon. Sa huli, hindi pa rin niya ako trinaydor. Shen Yu, bumalik ka na sa iyong silid at magpahinga. Mag-uutos ako na padalhan ka ng mga pampalakas. Napakaswerte mo talaga. Kung mas pinahalagahan lang sana niya ang kanyang sariling buhay kahit kaunti, tiyak na mabibisto at babagsak ka sana ngayong araw. Pero ang maipakita sa dalawang hanggal na babaeng iyon mula sa orihinal na kwento, kung gaano kapangit ang tunay mong ugali, hindi na rin lugi ang mga nangyari ngayon. Utak-bik ba talaga ang babaeng yan? Bakit hindi niya itinuro ang kanyang kasabwat? Mamamatay na lang siya ng ganoon, hindi ba siya natatakot na madamay ang pamilya niya? Ang mga utusan sa palasyo na kayang magpakamatay para pagtakpan ang krimen, ay kadalasang mga taong nag-iisa na sa buhay at walang pamilyang inaalala. Sa sandaling isara ko ang pintong ito, tiyak na mayroon agad. Magsusumbong sa kamahalan tungkol sa ating palihim na pagkikita. Sinadya ko talagang isipin nila iyon para mapalabas natin ang mga ahas sa kanilang lungga. Sinaktan nila ang iyong alalay para papuntahin ka rito, at nilagyan pa ng gamot ang inumin ko. Iniisip ng lahat sa labas na may namamagitan sa ating dalawa. Pasensya ka na at kailangan mo pang magpanggap na yunuko. Si Belo naman ay nakaabang na sa labas. Halika, manood tayo ng isang magandang palabas. Walang makakakilala sa prinsipeng ito. Napakawalang hiya, napakarumi, at nakakadiri talaga. Ang lakas ng loob niyang linlangin ng prinsesang ito.